Si Sarah Kim ang president ng Asia branch ng isang high-end brand. Bagamat naririnig ang kanyang pangalan saan man, isa siyang misteryosong tao na halos walang nakakakita. Bigla siyang nakilala bilang biktima sa isang hindi pa natutukoy na kaso ng pagpatay. Si Mugyong ay isang detective na naatasang imbestigahan ang kaso ni Sarah Kim. Habang iniimbestigahan siya ni Mugyong, unti-unting nabubunyag ang tunay at misteryosong pagkatao ni Sarah. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Korean drama na pinamagatang The Art of Sarah. Ipinalabas ito ngayong 2026. Kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Sa isang bagong brand exhibition sa UK, si Sarah Kim ay isang batang negosyanteng papalapit sa edad na 40, ngunit mukha lamang nasa 20. Siya ang may-ari ng isang negosyong kamakailan lang naitatag at nasa rurok ng kanyang karera. Sikat ang kanyang pangalan sa buong Europa dahil ang kanyang high-end fashion brand ay paborito ng mga maharlikang pamilya. Ngunit matapos ang gabing iyon, bigla siyang naglaho na parang bula. Kalaunan, isang pulubi mula sa squatter ang abalang naninigarilyo at aksidenteng nahulog ang kanyang lighter sa imbornal. Sa hindi sinasadya, nadiskubre niya roon ang isang malamig na bangkay. Tumutugma yon sa araw na nawala si Sarah Kim sa mundo. Kinabukasan, agad na dumating ang mga pulis sa lugar upang magsiyasat. Kinumpirma nilang ilang araw nang patay ang taong natagpuan at walang palatandaan na may ibang taong sangkot sa lugar. Maliban sa isang designer bag na natagpuan kasama ng bangkay, wala nang iba pang ebidensyang nakita. Sa forensic room, iniulat ng mga tauhan na may fingerprint sa bag, ngunit hindi nila matukoy kung kanino ito. Posibleng pag-ari ito ng suspect. Napakamahal ng bag kaya't napaulat ang babaeng forensic expert na hindi ito pangkaraniwan ang halaga. Tila ang biktima ay mula sa isang makapangyarihang pamilya o isang mayamang negosyante. Upang makakuha pa ng impormasyon, nagtungo ang mga pulis sa tindahang pinagbilan ng bag upang magtanong at maghanap ng bagong lead. Ayon sa mas malalim na pagsusuri ng forensic doctor, matinding pambubugbog ang dinanas ng biktima na para bang matagal nang may malalim na alitan ang dalawang tao. Hindi agad namatay ang biktima matapos bugbugin, unti-unti siyang namatay dahil sa lamig at pagkawala ng dugo. Napansin ni Mugyong ang isang tattoo sa binti ng biktima at nang isalin niya ito, ang ibig sabihin ay brilliant melancholy. Habang unti-unting luminaw ang mga detalye ng krimen, nakatanggap si Mugyong ng balita mula sa pulis na ang may-ari ng luxury store ay nagbigay ng naturang bag sa kanyang kaibigan. Dahil dito, agad niyang dinala sa morgue ang babaeng nagsabing kaibigan siya ng biktima. Pagkakita niya sa bangkay, agad siyang bumagsak sa sahig, hindi makapaniwalang ganoon na lamang nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Upang bigyan ng pribadong sandali ang kakilala ng biktima, lumabas muna si Mugyong at doon niya natanggap ang kumpirmasyon na ang pangalan ng biktima ay Sarah Kim. Makalipas ang ilang sandali, inimbitahan niya ang may-ari ng tindahan para magkape at sinimulan ang interogasyon. Ayon sa salaysay, noon ay kakaiba ang pananamit ni Sarah Kim nang pumasok siya sa tindahan na may dalang maleta. Paikot-ikot siyang pumili ng ilang bag, hindi pinapansin ang payo ng mga staff. Natakot ang mga empleyado na baka maabala ang ibang customer kaya hindi sila nag-eskandalo dahil hindi nila kilala ang babaeng iyon at baka makaapekto pa sa ibang mamimili. Ngunit maya-maya, sinabi ng dalaga na bibilhin niya ang lahat ng bag na nahawakan niya mula nang pumasok siya sa tindahan. Para sa bayad, gagamitin niya ang perang laman ng kanyang maleta. Pagkatapos, bigla siyang nakatulog doon mismo. Dahil sa dami ng pera, sinuri ng mga staff kung peke ba ito. Ngunit totoong pera ang lahat. Dahil sa kanyang mapagpasyang kilos at kakaibang dating, naengganyo ang may-ari ng tindahan na si Eugene na bantayan siya. Isang araw, may bagong designer bag na naisa ng subukan ng may-ari, ngunit sinabi ng staff na may nakapagpareserba na nito. Agad niyang nalaman na si Sarah Kim yon. Tuwing namimili ito ng designer goods, may dalawa siyang bodyguard na sumusunod upang magbitbit ng napakaraming bag. Isang pagkakataon, habang nakaupo si Eugene kasama ang kanyang mga kakilala, nabanggit ng isang kaibigan na may sponsor sila para sa isang pelikula, isang branch manager ng Boudoir fashion brand. At ang itim na bag na hawak ng kaibigan ay regalo ng taong iyon. Dahil hindi masarap ang pagkain sa restaurant, naglakad-lakad si Eugene at nagtungo sa VIP meeting area. Ngunit pagdating doon, hindi man lang siya nakilala ng presidente. Hanggang sa may nagsabing siya ang direktor ng NOP, isang lokal na budget fashion brand. Pumunta roon si Eugene upang itanong kung bakit hindi naaprubahan ang kanyang aplikasyon at supply source. Ngunit hindi man lang siya nilingon ng presidente dahil hindi siya interesado sa mga murang produkto. Ang mga taong tulad ni Eugene ay hindi kailanman makakatapak sa mundong ginagalawan niya. Dahil dito, nasaktan si Eugene kung bakit agad siyang hinusgahan ng babaeng iyon gayong unang beses pa lamang silang nagkita. Apat na salita ang buod ng lahat, hindi sila magka-level. Napahiya siya sa harap ng mga maharlikang naroroon. Inis na alis na sana si Eugene nang hindi sinasadyang mabangga niya ang isang dalagang si Sarah Kim. Galit siya at hindi napansin ang kanyang kilos. Ngunit napaka-enthusiastic ng dalaga. Nang malamang ayaw tumanggap ni Eugene ng bayad bilang kabayaran, agad niyang inalok ang sarili niyang designer bag bilang kapalit. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na iyon ang bag na nagustuhan ni Eugene noong nakita niya ito sa display sa tindahan. Ngayon, ginagamit ito ng dalaga bilang pambayad. Tinanong ni Sarah Kim kung mahilig ba siya sa designer goods at alam niya ang tunay na halaga ng bag na iyon, tama ba? Paglabas nila ng high-end na coffee shop, si Sarah Kim na naman ang nagpasimula ng usapan. Tinatanong ang direktor kung nais ba nitong mag-round 2 kasama siya. Ang taong minamaliit kanina ay ngayon pinapansin ng isang mayamang dalaga. Siyempre, hindi matanggihan ng puso ni Eugene kaya sumama siya para sa round 2 kasama si Sarah Kim. Doon niya napagtanto na ito pala ang magulong babaeng pumasok sa tindahan noong nakaraan, noong panahong hindi pa ito nakakaligo dahil kakarating lang niya sa bansa. Nagkita ang dalawa at pakiramdam nila ay matagal na silang magkalapit.
Mabilis silang naging matalik na magkaibigan dahil halos magkapareho ang kanilang mga sitwasyon. Mula noon, para silang magkapatid, lagi nilang inaaya ang isa't isa saan man sila magpunta. Hindi tulad ng iba, naramdaman ni Eugene na hindi siya minamaliit ng nakababatang kapatid na ito. Mataas ang pinag-aralan nito at makapangyarihan ang pinagmulan ng pamilya. Para kay Sarah Kim, ang pagnanais na bilhin ang copyright ng isang artist ay simpleng ideya lamang. Nang mabigo ang direktang negosasyon, hindi niya sinunod ang kondisyon ng may-ari ng copyright kundi gumamit ng dahas at sinadyang banggain ang kanilang sasakyan. Sa nakikitang asal niyang parang isang boss, lalo pang naniwala si Eugene sa kakaibang alindog ng 36 anyos na ate na mukhang nasa 20s lang. Ibinibigay ni Sarah Kim ang lahat ng gusto niya, kaya para siyang batang napapasaya. Nang marinig ito, tinanong ni Mugyong si Eugene kung may alitan ba siya sa biktima. Naisip niya na baka may nagtatangkang manakit sa kanya. Minamaliit mo siguro ang pagkakaibigan namin. Sa edad naming matitigas na ang ulo, mas mahalaga ang ganitong pagkakaibigan kaysa sa pagpapakitang gilas gamit ang isang Birkin bag. Nagpatuloy si Eugene sa pagkukwento tungkol sa plano niyang bagong proyekto para sa sarili niyang kumpanya dahil ayaw niyang maliitin ng mas mayayaman ang reputasyon ng INSI. Doon din niya inilatag ang estratehiya ng kooperasyon sa pagitan ng NOC at ng brand ni Sarah Kim na Boudoir. Noong una, medyo kinakabahan siyang ibalita ito kay Sarah, natatakot na baka maliitin din siya nito tulad ng iba. Ngunit walang pag-aalinlangang pumayag si Sarah Kim sa pangmatagalang pakikipagsosyo. Sa halip, gusto pa niyang itaas ang puhunan mula 10 bilyong won hanggang 15 bilyong won. Pagkatapos lagdaan ng kontrata, agad ibinalita ni Eugene sa mga kaibigan ang partnership. Narinig na ng mga kaibigan niya ang Boudoir, ngunit hindi nila alam kung anong klaseng brand ito. Matapos ang partnership, mabilis ngang napansin ng mga aristokrata ang brand na nakipagtulungan sa Boudoir. Sobrang bilis ng paglago ng reputasyon niya. Sa unang buwan pa lang, nakatanggap na si Eugene ng 1.5 billion won na dibidendo. Halos mapasigaw siya sa tuwa, para bang may natuklasan siyang minahan ng ginto. Ngunit iyon na rin ang huling beses na nakita niya si Sarah Kim. Ayon kay Eugene, matapos ang interogasyon noong araw na iyon, hindi naniwala si Mugyong sa babaeng iyon. Una, regalo raw iyon ng kaibigan, kaya tiyak na may malaking kahulugan, ngunit basta na lang inilapag sa sahig ng walang galang. Bukod pa rito, masyadong perpekto ang dalawang taong inilalarawan sa kwento, na lalo pang nakapagpataas ng hinala. Inisip ng mga kasamahan niya na sobra lang siyang nagdududa. Pero bilang team leader, walang makakontra sa hinala ni Mugyong. Pagkaalis ng lahat, maingat niyang pinanood ang CCTV sa morgue at natuklasan na kahit mukhang nagluluksa ang babae, palihim naman itong dumura sa bangkay. Mabilis niyang hinanap ang pangalang Dong Eugene sa internal portal at natuklasang may record ito ng pagnanakaw at pananakit. Paglabas ng silid, inutusan niya ang kanyang team na beripikahin muna ang pagkakakilanlan ni Sarah Kim. Saka siya nagtungo sa Financial Crimes Investigation Department para sa paliwanag. May isang suspect ang dalawang kaso at marami pang kailangang pag-usapan, lalo na tungkol kay Dong Eugene. Ayon sa isang kasamahan, ang utak sa likod ng kidnapping at extortion na nagkakahalaga ng 15 bilyong won ay may kaugnayan kay Eugene. Minsan na niyang hiniling kay Sarah Kim na ibalik ang perang ininvest, ngunit tumanggi ito. Kahit 1,000 taong pagkakaibigan ay hindi makakatagal sa pagsubok ng pera. Lalo na't ang perang iyon ay inimbezil mula sa kumpanya ni Eugene. Lumalabas na sa harap ng investigador ay hindi niya nagawang sabihin ang totoo. Ang katotohanan, matapos matanggap ang 1.5 billion won na dibidendo sa unang buwan, wala na siyang natanggap kahit isang kusing. Dahil sa mas tumitinding hinala, ipinasuri rin niya ang sarili niyang bag. Agad itong nakilala ng luxury store bilang peke. Ang mga tunay na produkto raw ay hindi kailanman sobrang perpekto at kadalasan ay may maliliit na depekto. Nang mapagtantong niloko lang siya sa buong panahong iyon, napagtanto ni Eugene na pinaikot-ikot lang siya na parang baka. Tulad ng mga taong umiibig na hindi nakikinig kapag pinapayuhan ng mga kaibigan na makipaghiwalay, nalaman pa ni Mugyong na ang isa sa mga biktima sa kasong ito ay si Yoyon, 30 taong gulang. Dahil lamang medyo kahawig niya si Sarah Kim, binugbog siya hanggang sa maging baldado. Nang makilala ni Mugyong ang babaeng napagkamalang target, napaisip siya, paanong may taong kamukhang kamukha ni Sarah Kim? Nang makita niyang humagulgol ang babae, marahan niyang inilabas ang kanyang panyo at iniabot ito upang aliwin siya. Ngunit may biglang mas nakatawag ng pansin sa kanya. Sa halip na gamitin ang saklay sa kanang bahagi, sumasandal ito sa masakit niyang paa. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla ng pagbalik niya sa opisina, nakatanggap siya ng balitang hindi talaga umiiral ang taong nagngangalang Sarah Kim, parang hindi ito kailanman nabuhay sa mundong ito. Sa isang bilangguan, sinimulan ng isang investigador ang interogasyon sa isang loan shark boss. Nang tanungin tungkol sa brand na Boudoir, naalala niyang nilapitan siya ng isang mas matandang babaeng direktor. Kapag natulungan daw niyang mabawi ang 15 bilyong won, tiyak na malaki ang komisyon. Kaya sinimulang sundan ng grupo si Sarah Kim at nakita lamang nila na mabait ito sa isang pulubi. Di nagtagal, nakahanap sila ng pagkakataong dakpin siya. Nang mahuli, puro Ingles ang sinasalita nito. Ngunit ng pagalitan, agad nagbago ang tono at nagsalita ng Korean. Nang malaman niyang tauhan sila ni Eugene, ininsulto pa niya ang halaga ng pera, ni hindi raw iyon sapat para sa deposito o renta ng mga empleyado. Bigyan niyo lang ako ng ilang araw para sa paglulunsad ng bagong produkto at babayaran ko agad ang pera. Hindi naman tanga ang mga gangster. Ang pakawalan siya ay parang sila na rin ang magpapahuli sa sarili. Wala nang magawa, napilitan si Sarah Kim na pangunahan ang grupo pabalik sa kanyang tindahan. Ngunit sa totoo lang, inaakit niya ang mga ito sa isang bitad.
Kilala na ang mga bag na nakadisplay roon ay napakahalaga, bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong won. Habang nangangarap pa ang mga magnanakaw na makakuha lamang ng ilang mamahaling gamit mula roon upang mabago ang kanilang buhay, diretsahang tinawag sila ni Sarah Kim na mga tanga. Sinabi niyang peke ang lahat ng iyon at walang anumang halaga. Natural lamang na nainsulto ang kanilang boss. Hindi nito napigilan ang sarili at nasaktan siya ng isang beses. Ngunit dahil sa pangyayaring iyon, nagawa ni Sarah Kim na ma-activate ang anti-theft alarm. Wala nang makapasok at wala ring makalabas. Lahat ng kamera roon ay naka-live recording at saka lamang napagtanto ng boss na naisahan siya. Sa harap nila, nagkunwari pa si Sarah Kim na nagmamakaawa na parabang talagang pinipilit at pinahihirapan. Dahil dito, nauwi sa pagkakakulong ang boss. Sa puntong iyon, ibinunyag pa ng boss na ang apelyido ng impormante ay Ju at ang pangalan nito ay Yoyon, isang empleyadang dati niyang pinatalsik. Ito ang paraan ni Sarah Kim ng paggamit ng alias upang linlangin ang pulisya at pati na rin ang matandang babae. Matapos niyang iulat ang lahat ng nalalaman sa koponan, hindi pa rin sapat ang ebidensya upang iugnay o kasuhan ang taong sangkot sa pagpatay at hindi pa rin malinaw kung ang bangkay nga ba ay kay Sarah Kim o hindi. Sumakit ng husto ang ulo ni Mugyong. Makalipas ang ilang araw ng investigasyon, sinuri niya ang listahan ng mga dumalo sa Boudoir Exhibition. Isang kilalang babae sa kanilang hanay na si Zoe ang agad nakakuha ng kanyang pansin at mabilis ding sinundan ng kanyang kasamahan ang mga bakas. Una nilang ginawa ang pagpasok ng palihim sa grupong nangangaso ng mga luxury sale. Hindi inaasahan, ang nangunguna sa pangangaso ng mga mamahaling paninda sa pagkakataong iyon ay ang empleyadang pinatalsik ni Sarah Kim. Ang kasamahan niyang may palayaw na Jeon ay nag-check ng attendance habang palihim na kinukunan ng video si Yoyon na nagbibigay ng mga tagubilin. Hindi sinasadyang nabuking si Jeon. Mabuti na lamang at inakala ni Yoyon na isa lamang siyang baguhan sa pangangaso ng luxury goods, kaya ganoon ang kanyang kasuotan. Naupo silang dalawa sa loob ng isang tolda. Dahil medyo gwapo ang binata, naging interesado si Yoyon na makipag-usap. Makalipas ang ilang sandali ng pag-uusap, nalaman niyang nais nitong makakuha ng mga produktong boudoir. Ngunit nang marinig ang pangalang iyon, nakaramdam si Yoyon ng matinding pagkadismaya. Simple lang ang dahilan, para lamang iyon sa mga VIP customer. Noong nagtatrabaho pa siya sa Nok brand, napansin siya ni Sarah Kim at inalok na magtrabaho sa ilalim niya. Nakita ni Sarah Kim na matiisin si Yoyon at marunong rumespeto sa nakatataas. Sa simpleng pagkakita pa lamang ng invitation card para sa trabaho, halos manginig siya sa tuwa. Kaya nagpa siya si Yoyon na magbitiw sa kanyang trabaho at sumunod kay Sarah Kim upang magtrabaho sa tindahang bubuksan nito. Sinabi ni Sarah Kim na kailangan niya ng taong nakaunawa sa bawat isa sa industriya. Noon, wala siyang hinala at inakala niyang nakatagpo siya ng mabuting amo. Mabilis na dumating ang araw ng pagbubukas. Inimbitahan pa ni Sarah Kim si Chairman Choi Gu para sa inspeksyon. Bilang matagal na sa industriya, natural lamang nakilala ni Yoyon ang pagkakakilanlan ng chairman. Kaya nitong sirain ang karera ng sinuman sa industriya sa isang iglap lamang. Nang makita niyang walang takot ang direktor sa harap nito, matagal nang pinagpapawisan sa kaba si Yoyon. Naisip niyang marahil ay hindi rin magtatagal ang trabahong ito. Gayunpaman, sa ilalim ng presyon ng chairman na yon, nasaksihan niyang nanatiling kalmado si Sarah Kim. Pinakisamahan ang chairman ng walang kahit anong takot. Maya-maya pa, bigla na lamang nagsuka ng walang tigil ang chairman. Pinalabas ni Sarah Kim ang lahat, pati ang mga bodyguard, at inilabas niya ang dala niyang gamit upang gawing supot ng suka. Dito niya tuluyang nakuha ang atensyon ng chairman. Gayunpaman, ang baso ng tubig na ininom nito ay sinabotahe na ni Sarah Kim mula pa sa simula dahil may natagpo ang gamot na pampasuka sa rest area ng mga staff. Matapos ang insidenteng ito, natural na itinuring ng chairman ang mga paninda ng boudoir bilang mga espesyal na produkto. Mula noon, ang trabaho na lamang ni Yoyon ay mangalap ng impormasyon mula sa pinakamahihirap pakisamahan na kliyente sa kanilang grupo. Ikinuwento niya ito sa kaibigang si Jeon nang may panghihinayang, iniisip na mapapalayas nito ang lahat ng customer. Ngunit sa halip, lalo pang dumami ang mga mamimili at lalo pang tumaas ang presyo. Isang araw, habang bumibili ng murang gamit sa isang flea market, nadiskubre mismo ni Yoyon ang isang tindahang naglalakas loob magbenta ng peking produkto ng boudoir. Dahil nag-alala siya, agad siyang bumalik upang iulat ito kay Sarah Kim. Akala niya ay napakaganda ng nagawa niya, ngunit nabunyag na isa siyang espesyalista sa luxury store na bumibili ng murang paninda sa palengke. Mula noon, nagsimulang lumaki ang hidwaan nilang dalawa. Pinagtawanan pa siya dahil gumagamit daw siya ng mumurahing plastic na gamit. Napakalakas ng sigaw ni Yoyon kaya nagising ang matalik niyang kaibigan na kagagaling lang sa pangangaso ng sele. Nang mapansin niyang napakagwapo ni Jeon, nagsimula siyang magduda kung paano nito nalaman ang pangalan niya kanina. Nang hilahin ang kumot, nabunyag na si Jeon pala ay isang undercover na pulis. Samantala, nakakalap na rin si Mugyong ng ilang ebidensya mula sa modelong si Zoe. Ayon dito, noon pa man ay nagkaroon ng alitan si Sarah Kim at si Yoyon, isang empleyadong tinanggal niya. Sa mismong exhibition, pumunta si Yoyon at ang kaibigan nito upang manggulo at na-record sila ni Zoe. Habang pauwi, inihambing niya ito sa pahayag ni Jeon. Totoong may koneksyon ang pangalang Yoyon kay Sarah Kim. Agad siyang nagmaneho patungo sa lokasyong ipinadala ni Jeon, ngunit nadatnan niya itong mahimbing na natutulog at hindi mukhang normal ang kilos. Kakauwi lang din ng dalawang babaeng kaibigan na binanggit nito. Lumalabas na matapos malaman ni Yoyon ang lahat, umuwi sila ng matalik niyang kaibigan upang kumuha ng ebidensya. Lalo pang nagulat si Dahay nang malaman niyang ang taong nakasalamuha niya kamakailan sa imbornal ay si Sarah Kim pala. Pareho silang nabigla na ang taong kapwa nila kinamumuhian ay patay na. Tinanong ni Jeon kung may galit ba sila rito at kung gusto ba nilang maghiganti.
Totoong may alitan, ngunit hindi ito umabot sa pagpatay, hanggang pagmumura lamang. Sinabi ni Yuyon na may ebidensya siyang kayang pabagsakin agad si Sarah Kim, at ang ebidensyang iyon ay ang matalik niyang kaibigang si Dahay. Naalala niya noon, habang nagtatrabaho pa siya sa boudoir, nakisuyo ang kaibigan niyang magsukat ng ilang mamahaling damit habang wala ang may-ari ng tindahan. Hindi inaasahan, biglang dumating si Sarah Kim. Pagkakita sa kanilang dalawa, agad tumigas ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon, napagtanto ng kaibigan na parang nakita na niya ang mukha ni Sarah Kim dati. Pagkaalis ng kaibigan ni Yuyon, ipinatawag siya sa opisina ni Sarah Kim at doon niya natanggap ang abiso na siya ay tinanggal sa trabaho. Mas lalo pang nakakagulat, matapos siyang magbitiw, nalaman ni Yuyon na na-blacklist siya sa buong luxury industry. Wala siyang nagawa kundi umuwi at mag-manicure at magpa-lip filler para kumita ng kaunting pera para sa bagong taon. Mas kakaiba pa, nang makauwi siya, nalaman niyang na-blacklist din ang matalik niyang kaibigan sa industriya dahil sa halos kaparehong walang kwentang dahilan. Doon nila napagtanto na nilaro lamang sila ni Sarah Kim. Pagkarinig nito, napansin ni Mugyong na wala talagang alam ang dalawa. Kaya sinabi niya na ginamit pa ni Sarah Kim ang pangalan ni Yuyon upang magsampa ng mga kaso. Nang marinig ito, napahalakhak ang dalawang magkaibigan. Hindi nila inakalang ang taong nagpapanggap na sosyal ay aabot sa puntong gagamit ng pangalan ng mismong taong sinibak niya. Sinamantala ng kaibigan ang pagkakataon at inilabas ang isang folder ng ebidensya na naglalaman ng mga item at patunay na may kaugnayan kay Sarah Kim. Sa katapusan ng bawat season, ang mga paninda nito ay ibinebenta imbes na i-liquidate. Kahit peke ang mga produkto, tunay ang brand na mahal niya. Sa loob ng diary, may detalyadong talaan ng mga VIP guest na madalas bumisita. Tanging si Sarah Kim lamang ang walang record dahil walang alam si Yuyon tungkol sa kanya. Pagkatanggap ng ebidensya, kinabukasan ay agad nagtungo si Mugyong sa Boudoir Luxury Store. Kinuha ang lahat ng naroon at isinelyo ito. Doon, nakita pa niya ang kurbata niya noong isang araw, ang kurbatang ibinigay niya kay Sarah Kim. Tahimik niyang naunawaan na buhay pa ito at ang namatay ay isang kamukha lamang. Pagbalik sa opisina, sinabi ni Jaeon na may kakaiba sa sales data ng Boudoir. Ang unang bentahan ay 5 taon na ang nakalipas, samantalang opisyal lamang itong nagbukas noong nakaraang taon. Upang mas imbestigahan, bumalik ang dalawa sa lugar kung saan unang itinapon ang bangkay. Ngunit nang makita ng mas batang lalaki ang mabahong amoy, natakot itong bumaba. Inabot na lamang niya ang kagamitan kay Mugyong na parang napakabigat ng trabahong ito at sinabing, sa inyo na po ito, kailangan kong igalang ang nakatatanda. Kitang-kita sa mukha ni Mugyong ang pagkainis. Sa huli, naglakas loob siya, nagsuot ng gas mask at bumaba sa imburnal. Samantala, kakagising lang ni Dahay mula sa panaginip. Naalala niya na ang taong nag-blacklist sa kanya ay isang empleyadong dating nagtrabaho sa isang luxury store na nagngangalang Gawi. Matapos maghalungkat sandali sa imburnal, nadiskubre ni Mugyong na hindi ito kasing simple ng itsura nito. Konektado pala ito sa isang shopping mall. Pinilit niyang buksan ang takip at dahan-dahang umakyat. Paglabas niya, natakot ang mga tao sa isang lalaking mabaho at nakasuot ng nakakatakot na maskara. Sa paglingon niya, natuklasan ni Mugyong na ang lugar ay ang shopping mall ni President Choi. Samantala, matapos maalalang nakuhanan niya ng litrato ang taong nagngangalang Gawi, dali-daling hinanap ni Dahay ang luma at sirang telepono niya noong taong iyon upang ma-restore ito. Ang mahalaga ngayon ay kailangang tiyakin ni Mugyong ang pagkakakilanlan kasama si Madam Choi, ang presidente ng Sambong Company. Dati, empleyado niya si Sarah Kim at nagtrabaho ito roon. Tiyak na kilala niya ang taong iyon. Dahil walang ipinadalang summons, kinailangan munang bumalik ni Mugyong at Jaeon sa opisina. Inutusan niya ang lahat na magsaliksik tungkol kay Gawi na nagtrabaho sa Sambong 5 taon na ang nakalipas. Pagkarinig pa lang ng pangalang iyon, agad na napasigaw ang isang mas batang kasamahan na humawak sa kaso ng panloloko noong panahong iyon. Sawang-sawa na ako sa pangalang Gawi, sabi niya kay Mugyong. Pagpasok sa archive warehouse, nalaman nila na nagbebenta noon si Gawi ng mga peking second-hand na produkto gamit ang social media upang makuha ang tiwala ng mga mamimili. Noong taon na iniimbestigahan ang kaso, ang tanging natagpuan ng team sa kanyang silid ay mga sulat tungkol sa utang sa credit at isang liham ng pagsisisi. Isa pang mahalagang detalye, labis siyang nahuhumaling sa mga luxury brand. Nang magpakamatay siya, dala pa rin niya ang isang puting bag. Dahil nawala ang suspect, unti-unting naisantabi ang kaso. Upang makahanap ng iba pang mga pahiwatig, personal na kinuha ni Mugyong ang suicide note na iniwan ni Gawi. Hinala niyang may mahalagang koneksyon doon. Ayon sa liham, dati lamang isang mahirap at walang katayuang tao si Gawi. 5 taon na ang nakalipas nang matanggap siya sa Sambong, ang pinakaprestihiyosong luxury company sa Korea na kilala rin sa ibang bansa. Puno siya ng pag-asa bilang bagong salta sa mundo ng trabaho at naniwalang posible siyang magtagal doon ng ilang taon. Lalo itong tumibay nang maakit siya sa isang pilak na luxury bag na may disenyong tila salamin. Para sa kanya noon, imposibleng mabili ang ganoong bag. Hindi isang panaginip ang buhay, hindi nagtagal sinalanta siya ng kamalasan. Isang beses, dahil kailangan na niyang magbanyo, naiwan niyang walang bantay ang isang customer na nakapagnakaw ng item. Agad siyang ipinatawag sa surveillance room at sinabihang maghanda sa pagbabayad ng danyo. Dahil sa sobrang higpit ng patakaran sa trabaho, napaiyak na lamang siya at ipinaliwanag na buong araw niyang pinigil ang pag-i. Malayo ang staff area kaya kinailangan niyang magmadali upang hindi maihisa sa lawal at doon nagkagulo ang lahat. Gayunpaman, nangako pa rin siyang babayaran ang utang. Sinabihan siya ng manager na kailangan niyang magbayad ng 50 milyong won, isang napakalaking halaga noon. Araw-araw sa trabaho ay parang pagdurusa. Ang peklat malapit sa kanyang tattoo ay mula sa isang insidente kung saan nakalmot siya ng asong dala ng customer. Dahil sa kahirapan, nagtrabaho si Gawi araw at gabi.
Kumakain pa siya ng tirang pagkain ng mga customer para lamang magkaroon ng lakas na mabayaran ang utang. Upang maibsan ang bigat ng loob, natuto pa siyang manigarilyo. Nagulat ang kanyang kasamahan nang malamang nagsimula siyang manigarilyo dahil sa lungkot. Dahil sa awa, inabutan siya nito ng isang sobre, kaunting perang pinag-ambagan ng mga empleyado upang makatulong sa kanya. Sa unang pagkakataong may nagbigay sa kanya ng ganoong kalaking halaga, napagpasyahan ni Gawi na hindi siya maaaring manatiling naghihikahos sa isang mundong puno ng mayayaman. Ipinatato niya ang bahaging nakalmot ang kanyang balat, isang marka ng pagbabago. Isang araw, may nag-alok sa kanya ng paraan para kumita. Magkakaroon ng clearance sale ang kumpanya at mas mababang presyo pa ang alok sa mga empleyado. Nakita ni Gawi ang pagkakataong mabago ang kanyang buhay, bibilhin ang mga discounted na luxury goods at ibebenta upang mabayaran ang utang. Ipinost niya ang mga ito sa Instagram, ngunit walang pumansin. Lalo siyang nabalisa. Hanggang isang araw, narinig niyang pinag-uusapan sa banyo na kapag may celebrity na nag-post tungkol sa isang produkto, agad itong nauubos. Kaya hinanap niya online ang celebrity at ginamit ang kanyang galing sa Photoshop upang i-edit ang mga larawan. Epektibo ito. Dumami ang gustong bumili. Mas lalo siyang nagsikap, bumibili ng daan-daang bag at in-edit ang sarili sa iba't ibang eleganteng estilo na mukhang totoo. Sa loob lamang ng isang buwan, nabayaran niya ang utang sa nawalang item. Ngunit may hangganan ang lahat. Nilimitahan ng employee sales sa 2 milyong won bawat tao dahil natuklasan ng brand ang illegal na pagbebenta ng invitation cards. Mayroon pa siyang hindi nabayarang quick loan. Nang magtanong siya kung bakit kahit nakapagbayad na siya ng 100 milyong won ay may utang pa rin siya, sinabi ng loan shark na principal pa lamang iyon, may interes pa. Nang tumutol siya at sabihing principal lang ang babayaran, pinilit siyang pumirma sa panibagong kontrata. Doon niya napagtanto na ang mga ito ay parang hayagang magnanakaw. Dumating pa ang mga ito sa kanyang kumpanya upang maningil. Patuloy na lumobo ang interes hanggang hindi na niya makayanan. Upang makatakas, nagtago siya sa isang basurahan at nahulog sa tambak ng basura sa ibaba, doon siya nakatakas. Mula noon, napagtanto niyang ang mahina ay laging magiging kambing na katayan. Sa sobrang galit, winasak niya ang mga luxury goods ng kumpanya at ibinuhos ang hinanakit sa lahat ng bagay. Naupo siya sa lobby at nagbukas ng alak. Kung masusunog ang lahat, hayaan nang masunog ang lahat. Isang peking sunog ang nagpaandar sa fire alarm. Wala na siyang kailangan, maliban sa silver glass designer bag na labis niyang minahal. Mula noon, nag-iwan siya ng suicide note at naglaho kasama ang bag. Alam ito ng presidente pero hindi siya nangahas gumawa ng eksena dahil natatakot siyang masira ang reputasyon. Inutusan niya ang mga tauhan na ayusin agad ang issue at sabihing isa lamang itong maliit na aberya. Pagkarinig nito, nagtaka si Mugyong kung bakit ang isang taong kumita ng 500 milyon sa isang gabi ay pipiliing magpakamatay. Siya at si Jaeon ay nagsimulang isulat ang kani-kanilang pagsusuri. Siguradong may kaugnayan ito sa tattoo ni Sarah Kim at sa mga mamahaling bag. Agad naghanap online si Jaeon tungkol sa koleksyon noong 2018 dahil nabanggit ito sa liham. Napagtanto niya na may mga nakatagong salitang Ingles sa loob ng koleksyong iyon. Nang pagsama-samahin nila ang unang titik ng bawat salita, nabuo ang salitang boudoir, ang fashion brand na siya mismo ang nagtatag. Matapos tipunin ang mahahalagang impormasyon, dinala ni Mugyong ang ulat sa kanyang superior. Ngunit binaliwala lamang ito bilang walang kwenta. Ano pa ang silbi ng paghuhukay sa balita noong nakaraang taon? Nais sana ni Mugyong na payagan siyang hukayin ang lugar kung saan tumalon si Sarah Kim upang mahanap ang bangkay, ngunit hindi pumayag ang kanyang boss dahil magastos at matrabaho ito. Pagkaalis, pumunta siya sa lawa kung saan sinasabing nagpakamatay si Sarah Kim upang suriin ang paligid. Dahil sa malamig na panahon at nagyelong ilog, mahirap talagang ipalinis agad ang lawa. Pumunta pa siya sa isang kalapit na coffee shop upang magtanong. Libo-libo ang kanilang naging customer kaya imposibleng maalala ang mukha ng taong hinahanap niya. Nagkataon namang may nakita si Mugyong na litrato at sa likod nito ay nakasulat, pribadong kalihim ni President Choi Gyu. Nang maalala yon, kinagabihan ay hinarangan niya ang sasakyan ni President Choi Gyu upang humingi ng pabor. Inakala nitong gusto niyang tingnan ang CCTV ng kumpanya, ngunit isang isda lamang ang hiningi ni Mugyong. Kinabukasan, nagreklamo ang kanyang junior kung bakit hindi siya sumagot sa telepono kahapon. Sinabi ni Mugyong na nangisda lang siya sandali at napalitan na rin ang kanyang sapatos na nabahiran ng putik. Inakala ng junior na sumuko na ang kanyang boss sa kaso dahil hindi sila pinayagang patuyuin ang lawa. Nagpasya siyang pumunta roon at sumisid kahit malamig. Ngunit pagdating niya, matagal nang napatuyo ang lawa. Lumalabas na may mga residenteng nakakita ng mga piranha sa lawa kaya ito pinatuyo. Kaya pala may layunin ang paghingi ni Mugyong ng isda kay President Choi Gyu. Ginamit niya yon upang magkaroon ng dahilan na siya satin ang lawa. Habang nililimas ang lawa, may nakakita ng bungo ng tao, dahilan upang magmadaling lumapit sina Mugyong at ang kanyang junior. Napaisip si Mugyong kung saan siya nagkamali. Agad na kinordon ng pulisya ang buong lugar. Nagsimula ang masusing paghahanap ng ebidensya sa bawat sulok. Dahil naagnas na ang balat at mga laman, hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Batay sa istruktura ng balakang, tinatayang lalaki ito na nasa edad 20 hanggang 30. Agad na sinalakay ng mga otoridad ang bahay ni Jiwan. Isa-isang lumitaw ang bawat bakas at ebidensya. Nakakita pa si Mugyong ng relo na may mansa ng dugo. Samantala, may natagpo ang taong nakatago at nakayukong nanginginig sa banyo. Dinala siya agad sa istasyon para sa interogasyon. Ano man ang itanong, nanatiling tahimik si Jiwan. Nakapulupot ang kanyang mga paa, tanda ng matinding takot, habang bumabalik sa kanyang alaala ang isang magulong party kung saan niya unang nakilala si Sarah Kim. Nang marinig ang pangalang Gawi, labis siyang nagulat. Ipinunto ni Mugyong na peke ang lahat ng degree at karanasang nakasaad sa resume nito.
Dahil sa kawalan ng pag-iingat ng iba, matagumpay siyang nakapasok sa mataas na lipunan. Naalala ni Jiwon ang unang pagkikita nila ni Sarah Kim. Siya ang unang lumapit, gamit ang mga gasgas na banat tulad ng anong pangalan mo, at kumain ka na ba, at doon sila nagpakilala sa isa't isa. Dahil may chismis na maraming gumagamit ng peking pangalan sa lugar na yon, nagduda rin si Sarah Kim sa pangalang Jiwon. Upang patunayan ang sarili, inalok niya ito ng inumin. Dahil sa kanyang tamad at palaasa na ugali, mga babaeng may asawa ang karaniwan niyang puntirya. Sa madaling salita, perpektong target si Sarah Kim dahil may sarili na itong pamilya. Habang umiinom, ginamit niya ang kanyang two-finger skill upang nakawin ang susi ng kotse ni Sarah Kim. Pagbalik niya sa mga kaibigang dalubhasa sa panliligaw ng mas nakatatandang babae, nakaramdam siya ng pait dahil tinutukso siya ng mga ito. Biglang may mensahe mula kay Sarah Kim. Agad siyang nagpunta sa tagpuan. Lumabas si Sarah Kim na nakayapak at hiniling ang sapatos na suot niya. Akala niya ipupunta sila sa isang magarbong lugar, ngunit sa isang simpleng tindahan lang pala ng maanghang na tteokbokki ang punta nila. Doon niya nalaman na ang asawa ni Sarah Kim ay si Yongshin, isang kilalang loan shark sa high society. Bagaman nabigla, buong tapang pa rin niyang tinanong kung bakit siya nananatili sa ganoong lalaki. Sumagot si Sarah Kim na ang isang malupit na taong tulad ni Yongshin ay hindi kailanman nagtatanong ng bakit. Matapos marinig iyon, inakala ni Jiwon na niyaya siya ng mas matandang babae para lamang sa isang panandaliang relasyon. Ngunit nagkamali siya, aksidente lang pala siyang natawagan ni Sarah Kim habang nagsasave ito ng numero. Matapos kumain, malamig itong tumayo, nagbayad at umalis. Hindi sumuko si Jiwon at hinabol ang babaeng itinuring niyang boss lady ng kanyang buhay. Mula noon, madalas silang magkasamang naglalakad tuwing gabi. Dahil palagi niyang hinihiram ang sapatos ni Jiwon, binigyan siya ni Sarah Kim ng mamahaling relo bilang alaala ng kanilang pagkikita. Alam niyang napakamahal nito kaya nag-atubili siyang tanggapin. Pagbalik niya sa kanyang silid, binugbog siya ng isang grupo ng maniningil ng utang. Dahil determinado siyang baguhin ang kanyang buhay, nagpasya siyang seryosohin at patuloy na kunin ang damdamin ni Sarah Kim. Habang kumakain sila, napansin niya sa tingin pa lamang ang mga bakas ng karayom sa braso ni Sarah Kim. Sa kabila ng sunod-sunod niyang pag-aalalang tanong, tahimik lang itong kumain ng noodles habang wala siyang magawa kundi mag-alala. Nang makita yon, iminungkahi ni Jiwon na siya na ang bahalang gumanti sa asawa nito. Kaya nagsimula silang magplano. Maingat na naghanda si Jiwon at nagtungo sa tagpuan. Kapag naalis nila si Yongshin, mapapasa kanila ang lahat ng ari-arian nito. Matapos magbalat kayo ng husto, sumugod si Jiwon na may dalang kutsilyo. Ngunit hindi niya inaasahan na si Sarah Kim pala ang kanyang masasaksak. Sa labis na pagkataranta, agad siyang nagmaneho palayo upang makatakas sa pag-akalang ligtas na siya. Ngunit sa huli, bumalik din siya sa parehong lugar. Ibinunyag ni Jiwon kay Mugyong ang iba pang lihim kung paano gumamit si Sarah Kim ng peking pangalan upang makapagtago mula sa paghahanap ng kanyang asawa. Nangako si Sarah Kim na kapag naging matatag na ang Boudoir brand, babalikan niya ito. Dahil sa pangakong iyon, lubos siyang nagtiwala sa kanya. Noong araw na iyon sa kanilang pribadong apartment, mahigpit silang nagyakapan at sabay na nangarap ng maliwanag na kinabukasan. Hindi maiwasang magtaka ni Jiwon kung bakit pipiliin ng isang edukadong babae tulad niya ang katulad niya o ang dati nitong asawa. Sa matatamis na salita, tuluyang napaibig ni Sarah Kim ang binata. Basta't na naisin niya, handa itong gawin ang anumang hiling niya. Nang makamit niya ang kanyang layunin, ang una niyang ipinagawa rito ay makipagrelasyon kay Choi Ju upang makakuha ng loob na impormasyon tungkol sa kumpanya. Sa ilang simpleng paraan, nakapasok siya sa organisasyong iyon. Ngunit nang magsawa sa pagsisilbi sa isang mas nakatatandang babae, iminungkahi niyang tapusin na ang relasyon kay Choi Ju. Sa sandaling nais na niyang umatras dahil matatag na ang budo, biglang lumitaw ang pangunahing babae at malakas siyang sinampal. Pagkatapos ay agad niya itong niyakap upang pagaanin ang loob nito. Makalipas ang ilang panahon, inabot niya rito ang isang sobre na may logo ng Boudoir at may nakasulat na Made in China. Agad niyang hinanap si Sarah Kim at palihim na sinundan. Sa isang sirasirang lugar, nakapasok siya sa tunay na punong tanggapan ng produksyon ng budo at doon niya natagpuan si Sarah Kim na may hawak na handbag. Nagulat siya at mabilis na tumalikod upang tumakas. Pagkasakay sa kanyang sasakyan, ipinag-utos ni Jiwon na imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kahit alam niyang niloloko siya at lubusan na siyang umiibig, hindi niya magawang pagtaksilan si Sarah Kim. Upang mailabas ang galit, umuwi siya at winasak ang lahat ng gamit. Pati ang relong bigay nito ay nabasag at nag-iwan ng madilim na pulang mansa sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, tinawagan ni Jiwon si Yongshin upang usisain ito na tuluyan niyang ikinawala ng kontrol. Dahil dito, ibinaling ng koponan ni Mugyong ang investigasyon sa asawa. Matapos ang mahabang biyahe, dumating sila sa isang mansyong halatang napakayaman. Maayos silang sinalubong ni Yongshin at inimbitahan sa isang tahimik na pag-inom ng tsa. Ikinuwento niya ang kanyang malubhang sakit sa bato na nasa huling yugto na at wala nang pag-asang gumaling sa kabila ng lahat ng gamutan. Nang walang sinumang handang mag-donate ng bato, doon niya nakilala si Sarah Kim. Sa isang bar habang nilulunod niya ang sarili sa alak, doon nagtatrabaho si Sarah Kim bilang staff. Matapos pulutin ang ilang baryang inihagis niya, umupo siya sa tapat nito at nagsimulang makipag-usap. Nagkwentuhan lang silang dalawa at nakinig sa mga istorya ng isa't isa. Lubos na nagulat si Yongshin nang malaman niyang pumayag ang babaeng nasa harapan niya na mag-donate ng kidney kapalit ng pagbabayad niya sa utang nitong 500 milyong won. Gumawa sila ng peking proposal ng kasal upang maging legal ang operasyon. At sa isang iglap, napasok niya ang mundo ng matataas na tao. Ang unang ginawa ng lalaki ay bigyan siya ng bagong pagkakakilanlan, si Kim Yon. Idinaos ang kasal sa isang tahimik at bakanteng lugar. Dahil kailangan ng isang taong pagsasama bago maaaring mag-donate ng kidney, itinakda nilang 2 taon ang kontrata ng kasal.
Upang magmukha siyang bagay sa mataas na lipunan, gumawa ang lalaki ng peking diploma para sa kanya. Siya rin ang nagturo kung paano manipulahin ang mga tao. Mas mabuting aminin na binili ang diploma kaysa sabihing tunay na nakapagtapos. Sa ganitong paraan, iisipin ng iba na siya ay isang mayaman at praktikal na tao. Sa huli, ang isang malupit na loan shark tulad ni Yung Shin ay nangangailangan ng isang intelektual na asawa upang mapataas ang kanyang estado. Binigyan siya ng malaking halaga para sa pamimili at tuluyang pagbabago ng anyo bago isagawa ang matching test. Habang naghihintay, inalala ni Yung Shin ang nakaraan niya kasama si Sarah Kim. Ang tanging kabutihang nagawa niya sa buhay ay ang minsang pagtigil sa pagiging walang awang maniningil ng utang. Nang marinig iyon, matalim na sumagot si Sarah Kim na maaari niyang ipangako ang pagdodonate ng kidney at pagkatapos ay bawiin ang salita. Iyon ang tunay na kalupitan. Doon niya napagtantong unti-unti na niyang pinahahalagahan ang kanyang peking asawa. Sa kakaiba nitong pag-aruga, isinama niya ito sa isang ingranding pagtitipon ng mataas na lipunan. Binigyan niya ito ng maingat na mga tagubilin at umaasang hindi ito panghihinaan sa marangyang lugar na iyon. Pagpasok sa party, hindi inalis ni Yung Shin ang tingin sa kanyang asawa. Nang mapansing may problema ang asawa, nilapitan siya ni Sarah Kim. Sinabi niyang puro pagyayabang at peking pinagmulan ang mga tao roon. Ipinakita ni Yung Shin ang realidad, maaaring magsimula sa pagyayabang, pero hindi roon nagtatapos ang lahat. Matapos sabihin yon, nagtungo siya sa banyo upang uminom ng gamot. Alam ni Sarah Kim na kailangan niya ng dialysis kada 6 na oras kaya dali-dali siyang sumunod upang tumulong. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo nito, iginiit niyang kaya niya mag-isa at ayaw magpatulong. Matapang ang kanyang mga salita, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Mula noon, napagtanto ng lalaki na mas naintindihan siya ng babae kaysa sa sarili niya. Naglakad-lakad silang dalawa sa labas para magpahangin at nag-usap tungkol sa kung ano-ano. Ngunit biglang dumating si Jiwan at naganap ang isang nakakatakot na pananaksak. Nang makita niyang sugatan ang kanyang asawa, mahigpit niya itong niyakap. Bago mawalan ng malay, sinubukan pa nitong tapusin ang huling gagawin. Kinabukasan, paggising niya, ang unang tanong niya ay kung maayos ba ang kidney para sa kanya. Dahil sa labis na pagkatigatig, agad binago ni Yung Shin ang kanyang testamento upang si Sarah Kim ang magmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Kalaunan, lalong lumala ang kanyang sakit at ang kanyang asawa lamang ang nanatiling nag-alaga sa kanya ng buong debosyon. Nasanay na siya sa presensya nito at ayaw na niya itong mawalay kahit sandali. Ngunit paglabas pa lang niya ng silid ng ospital, dinakip siya ng dati nilang nakabanggang gangster. Isiniwalat ng lalaki kay Yung Shin ang buong katotohanan tungkol sa mga utang ni Sarah Kim. Nang malaman niyang naloko siya, nanginig siya sa galit. Dinakip din ng mga tauhan niya si Sarah Kim matapos mabunyag ang plano nitong tumakas ng bansa. Mukhang magtatapos ang lahat sa trahedya, ngunit may utos mula sa kabilang linya ng telepono na palayain siya dahil tinanggap ni Yung Shin na siya'y nalinlang. Nang marinig iyon, tahimik siyang umiyak at nagpa siyang bumalik upang i-donate ang kanyang kidney at iligtas ang buhay ng lalaki. Pagmulat ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang peking asawa sa tabi ni Yung Shin. Bagamat malamig ang kanyang mga salita, kabaligtaran ang kanyang mga kilos. Lumalabas na ang tanging mabuting nagawa ng isang manloloko ay ang talikuran ang kanyang panlilinlang. Pagkaraan noon, naglaho siya na parang hindi kailanman umiral, kasama ang ugat ng punong kaugnay sa 500 milyong won. Habang sinusuri ang mga record medical, napansin ni Mugyong ang isang napakahalagang detalye, ang bangkay sa imbornal ay hindi si Sarah Kim. Agad siyang nagsagawa ng emergency press conference. Matapos ang tensyonadong press conference, mabigat ang atmosfera sa grupo ng investigasyon ni Mugyong sa tuwing nababanggit ang pangalang Sarah Kim. Masusi nilang pinagsama-sama at sinuri ang lahat ng nakalap na datos. Sa matalas na instinct ng isang veteranong investigador, natukoy ni Mugyong ang isang paulit-ulit na pattern ng krimen. Isang nakapirming siklo, mang-agaw ng malaking halaga ng pera, pagkatapos ay magpapanggap na nawawala o patay upang burahin ang lahat ng bakas. Pagkatapos ay muling lilitaw sa ilalim ng mas marangyang identidad para sa mas malaking panloloko. Nang matuklasang ang buong sistema ng bank account na may kaugnayan sa budo ay isang sopistikadong bitag ng pandaraya, agad na sumugod si Mugyong sa susunod na silid investigasyon. Doon, lubos siyang nabigla nang makita na ang 15 bilyong won na ninakaw kay Seojin ay biglang naibalik ng buo sa paraang tila nanunukso. Dahil dito, naggalit sa galit ang babaeng pinuno ng departamento. Paulit-ulit niyang pinilit at inusisa si Mugyong, pinaghihinalaang pinayagan niyang umikot ang pera nang hindi ito na-freeze ayon sa batas. Pinaghinalaan pa siyang tumanggap ng suhol upang pagtakpan ang kriminal at muntik na siyang sugurin sa galit. Kahit puno ng pait, matatag niyang iginiit na buhay pa ang tunay na salarin, isang pahayag na nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang mga kasamahan. Nagtungo siya roon dahil alam niyang lahat ng datos ng Budwar ay doon itinatago. Dahil 3 araw na lamang ang natitira sa panahon ng detensyon ni Seojin, nagpa siya si Mugyong na isugal ang lahat sa isang lantad na hakbang. Humingi siya ng pahintulot sa kanyang nakatataas na ilagay si Sarah Kim sa pampublikong wanted list. Sigurado siyang kahit magpalit pa ito ng pagkakakilanlan o magpaayos ng mukha, ang anino ng kanyang marangya, ngunit baon sa utang na nakaraan ay mananatiling nakaukit sa isipan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Lalo na sa mga nasa mataas na lipunan na napakasensitibo sa sinumang minsang nakapasok sa kanilang mundong puno ng pagpapanggap. Ang pampublikong presyon ang magiging lason na pipilit sa kanyang lumantad, habang makakatulong din ito sa pulisya na matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng nag-check out sa imbornal. Bagamat nag-aatubili ang kanyang superior, dahil pawang hindi direktang ebidensya pa lamang ang hawak nila, dahil sa kanyang matibay na paninindigan at pangakong kukunin niya mismo ang pag-amin mula sa bibig ng salarin, napapayag ni Mugyong ang kanyang boss na ilabas sa publiko ang warrant. Agad na inilabas ang wanted poster sa harap ng nagkakapal na hanay ng mga kamera ng media.
Tumayo si Mugyong sa podyum at matatag na inanunsyo ang paghahanap sa babaeng manlolokong nakalusot sa lahat ng antas ng lipunan. Ngunit sa kasagsagan ng drama, isang nakakagulat na balita mula sa kanyang tauhan ang nagpayanig sa kanya. Kusang loob na nagpakita si Sarah Kim sa istasyon ng pulis upang sumuko. Isang hakbang na hindi inasahan ni Numan. Lahat sa investigation room ay agad kumilos at inayos ang mga ebidensya. Sandaling nag-isip si Mugyong bago pumasok sa interrogation room. Sa loob, nakaupo si Sarah Kim na tila malaanghel at marangal sa isang purong puting damit. Ang kanyang kalmadong tindig ay nagdulot ng kakaibang bigat sa paligid. Unang tinanong ni Mugyong ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit isang mapanghamong sagot lamang ang kanyang natanggap. Inamin niyang siya si Sarah Kim, ang taong lumikha sa imperyo ng Bodwar, ngunit mariing itinanggi ang lahat ng akusasyon ng panloloko. Ayon sa kanya, kahit sino ay kayang manahin ng bag, ngunit hindi lahat ay may kakayahang lumikha ng isang brand icon. Para bang nilalaro niya ang kahulugan ng halagang panlipunan. Habang nagsasalita siya tungkol sa kalupitan ng mundo ng mataas na lipunan, biglang inilabas ni Mugyong ang makapal na dokumento tungkol sa kaso ng Diyosa ng Dam. Tungkol sa nakagugulat na scam na yon noong mga nakaraang taon, nanatili siyang kalmado at basta na lamang itinanggi ang lahat dahil ayon sa kanya, patay na ang tunay na suspect. At dahil narito siya ngayon, buhay at nasa laman, hindi siya maaaring maging taong iyon. Nang makita niya ang bahagyang pagkalito sa mukha ng investigador, nagsimula siyang magpilosopo tungkol sa buhay at magbalik-tanaw sa mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Naalala niya ang araw na nagme-make up siya nang biglang sumugod ang isang makapangyarihang babae, may hawak na sigarilyo at may agresibong aura. Nakita ni Sarah Kim na isa itong perpektong target, kaya mahusay niya itong nilapitan. Matapos mag-follow-on sa social media, nagbahagi sila ng mga aral sa buhay. Natutunan ng babaeng iyon ang isang masakit na leksyon: kung wala kang sapat na talento para umangat mag-isa, humanap ka ng taong makakatulong magpaganda ng iyong imahe at magsuporta sa iyo. Doon nagsimula ang peking kasal ni Sarah Kim kay Hyunshin upang makapasok sa mataas na lipunan, isang lugar kung saan ang kanyang peking katapatan ay naging bihirang kalakal sa gitna ng mga huwad na tao. Naniniwala siya na ang diploma ay maaaring bilhin, ngunit ang pagkilala ng lipunan ay hindi. Pagkatapos, mariin niyang tinanong si Mugyong, tila kinukutya ang kanyang kahirapan at pagiging istrikto. Mas lalong uminit ang psychological fight nang ungkatin ni Mugyong ang 15 bilyong won ni Seojin. Hinala niyang ibinalik lamang niya ang pera dahil natatakot siyang mabunyag ang panunuhol na maaaring magdulot ng habambuhay na pagkakakulong. Ngunit tanging mayabang na tawa ang kanyang isinagot. Inulit niya ang sinabi ng kanyang peking asawa, kung ang simula ay pagyayabang ngunit ang wakas ay tagumpay, iyon ay rurok ng negosyo, hindi krimen. Iginiit niyang nilikha ang Bodwar upang walang maloko. Habang nagtatagisan sila ng mga tinging puno ng kahulugan, pumasok ang isang tauhan ni Mugyong dala ang appraisal report ng Bodwar. Ipinakita sa ulat na ang mga bag na nagkakahalaga lamang ng ilang daang libong won ay itinutulak sa presyong daan-daang milyong won. Ngunit malamig niyang iginiit na ang binibili ng tao ay hindi bagay kundi katayuan. Maging ang mga pulis sa labas ay tila nayanig sa talim ng kanyang lohika tungkol sa mga butas ng sistema. Nang tanungin tungkol sa import at export documents, mahinahon niyang ipinaliwanag kung paano nila iniiwasan ang batas. Ipinapadala ang mga piyesa sa England para doon ipackage, saka ibinabalik sa Korea bilang imported goods. Isang perpektong pagpapalit ng konsepto upang gawing legal ang mga peking produkto bilang luxury items. Ginawa niyang high-end brand ang Bodwar, habang sa esensya ay pawang replika ang inilalabas nito. Naniniwala siyang umiiral ang high-end brands dahil sa mga peking version. Malaki ang ginugol niyang oras sa pananaliksik. Bawat bag na iniluwal ay may kwentong ipinakalat sa pamamagitan ng bulong-bulungan, hanggang ang prestihyo ay naging isang uri ng relihiyong kusang sinasamba ng mga mamimili. Ang kanyang huling tanong ay tuluyang nagpatigil kay Mugyong. Paano magkakaroon ng reklamong biktima kung ayaw mismo ng mga tao na amining sila'y naloko? Nang maramdaman niyang wala nang patutunguhan ang sitwasyon, napilitan si Mugyong na ihinto ang interogasyon. Paglabas niya ng silid, nasalubong ni Sarah Kim si Seojin at agad nakatanggap ng isang malakas na sampal at mapapait na sumpa. Ang tatluhang komprontasyon ay lalo pang naglinaw sa tunay na kalikasan ng usapin. Iginigit pa rin ni Seojin na ang 15 bilyong ay matalinong pamumuhunan, hindi bunga ng kasakiman. Isinantabi ito ng investigador at gumamit ng psychological tactic upang makuha ang impormasyon, tulad ng edad at tirahan ni Sarah Kim mula kay Seojin. Kung walang magsasampa ng kaso laban kay Sarah Kim, tuluyan siyang makakalusot. Naisip ng lahat sa labas na kung hindi scam ang Bodwar, mawawala ng saysay ang kanilang ginagawa. Nang mapagtantong hindi niya kayang daanin sa mind games ang sitwasyon, nawala ng kontrol si Mugyong at nagbanta kay Sarah Kim. Dahil nasa kanya ang bentahe, ginamit iyon ni Sarah Kim bilang dahilan upang umalis. Bago siya lumabas, nagbitiw pa siya ng ilang mapanuyang salita tungkol sa kahirapan ng pangunahing tauhan. Umalis siya sa istasyon ng pulis na may bahagyang ngiti sa labi, kahit hinihila na palayo ang kanyang marangyang sasakyan. Umupo siya sa mga baitang at inalala ang kanyang masakit na nakaraan, habang sumusulat sa kanyang talaarawan na may luha sa mga mata, galit sa miserableng kahirapang sumunod sa kanya mula pa nang siya'y isilang. Ang yaman ay hindi basta nakakamit. Ipinapanganak kang taglay mo na ito. Makalipas ang ilang sandali ng tulalang pag-upo sa loob ng isang tindahan, nagpasya siyang piliin ang pangalang Sarah Kim. Ginamit niya ang perang nakuha sa panloloko upang bumili ng mga mamahaling gamit at magsagawa ng mga pakitang taong gawaing kawanggawa bago umarkila ng puting Rolls-Royce. Isang nakakagulat na pangyayari ang sumunod ng si Sarah Kim. Matapos magpadala ng mensahe ng paghingi ng tawad sa kanyang mga customer, ay piniling yakapin ang handbag at tumalon sa tubig upang wakasan ang lahat.
Sa sandaling malapit na siya sa kamatayan, ang kanyang kayabangan at pagnanais na mabuhay ang nagtulak sa kanya na umahon mula sa kailaliman, kahit naninigas na sa lamig ang kanyang katawan. Pagdating sa pampang, ang una niyang ginawa ay burahin ang kabuuan ng mensahe ng paghingi ng tawad na kakasulat pa lamang niya. Ngayon, pinili ni Sarah Kim na ipagpatuloy ang landas na ito sa halip na sumuko. Samantala, si Mugyong ay nakikinig ng mabuti sa recording ng interogasyon. Sa isang tiyak na sandali, nakilala niya ang krimen ni Sarah Kim. Agad niyang isinama ang kanyang tauhan upang arestuhin ang suspect. Iisipin mong malayo na siya, ngunit natagpuan niya itong nakaupo mismo sa harap ng tarangkahan ng istasyon ng pulisya. Lumapit si Mugyong, pinusasan si Sarah Kim, at dinala siya pabalik sa silid interogasyon. Sa puntong iyon, nagsisimula ng mawalan ng pasensya si Sarah Kim dahil paulit-ulit na iginigiit ng lalaking nasa harap niya ang pag-aresto sa kanya. Bigla, tila sinampal siya ng mga salita ni Investigador Mugyong. Ang boudoir party ay naganap kasabay ng pagpaslang sa batang babae sa imbornal. Akala niya ay marami siyang alibay para sa panahong iyon. Ngunit pinatugtog muli ni Mugyong ang recording mula sa sandaling iyon. Ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay pagyelo at hindi pa yon inilalantad sa publiko. Hindi dapat alam ni Sarah Kim ang impormasyong iyon, ngunit alam niya kung paano namatay ang biktima. Dahil sa pahayag na iyon, siya ang naging pangunahing suspect sa kaso. Nang makitang nahuli siya sa kasinungalingan, lalo pa siyang pinressure ni Mugyong. Upang kumalma, humingi si Sarah Kim ng sigarilyo at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang nakaraan. Kahit nakikisalamuha siya sa mga mayayaman, hindi niya lubusang magawang kumilos na parabang tunay siyang kabilang sa kanila. Tahimik na lumapit si Mugyong at sinindihan ang kanyang sigarilyo, isang kilos na tila may nakatagong kahulugan na parabang muling sinisindihan ang huling piraso ng pag-asa. Ngunit matapos ang ilang hipak, agad siyang gumanti gamit ang mga butas sa batas. Iginiit na walang maaaring mahatulan kung hindi sapat at kapanipaniwala ang ebidensya. Ipinaalala pa niya kay Mugyong ang 48 oras na palugit para sa pag-aproba ng warrant of detention. Kung hindi, tuluyan siyang makakalaya at malilinis sa lahat ng paratang. Sa opisina ng investigasyon, sa isang panig ay ang salaring tila kampanteng naninigarilyo. Sa kabilang panig naman ay ang tagapagpatupad ng hustisya na naghahanda sa isang karerang laban sa oras. Mayroon na lamang 47 oras upang makahanap ng matibay na ebidensya bago tuluyang makawala ang tusong matandang lobo. Ito ay isang lugar kung saan ang liwanag ng katarungan at ang dilim ng tusong mga balak ay mahigpit na nagtatagpo. Nagpasya si Mugyong na magbigay ng matinding dagok upang wasakin ang kanyang kumpiyansa. Isa-isa niyang inilatag sa harap ni Sarah Kim ang mga nakakakilabot na larawan mula sa pinangyarihan ng krimen, ang batang namatay sa malamig na imbornal. Mula sa mumurahing alahas hanggang sa punit-punit na tela na may amoy ng kamatayan, at lalo na ang close-up na larawan ng misteryosong tattoo sa bukong-bukong ng biktima, lahat ay nakaladlad sa ilalim ng maputlang ilaw ng fluorescent. Kahit malinaw na sa kanya nakaturo ang mga dituwirang ebidensyang ito, nanatiling nakakakilabot ang kanyang pagiging kalmado. Walang kaabog-abog niyang itinanggi ang anumang koneksyon at nakipagtalo sa malamig na tinig. Kahit pa may pagkakatulad sa material na bagay, anya, hindi iyon sapat na batayan sa batas upang patunayang siya ang pumatay. Nang mapagtanto ni Mugyong na ang kaharap niya ay isang tunay na tusong kalaban, nagpasya siyang gumamit ng tuwirang psychological attack upang pilitin ang salarin na magpakita ng kahit munting bitak sa emosyon. Nalugmok sila sa isang nakakasakal na palitan ng salita. Tila ba ang silid interogasyon ay pinipiga ng matinding tensyon. Pagkatapos, mariing humiling si Mugyong ng DNA sample. Ipinilit niya ang swab sa loob ng kanyang bibig at pinadiin ang mahahaba at maninipis nitong daliri sa scanner upang makuha ang fingerprints. Ngunit nang lumabas ang resulta, tila nahulog sa madilim na bangin ang buong opisina ng investigasyon. Walang DNA o fingerprint na tumugma sa anumang nakalap mula sa pinangyarihan ng krimen. Nang makita ang mapanuyang ngiti sa labi ni Sarah Kim, nakaramdam ng panginginig si Mugyong at napagtantong may napalampas siyang napakahalagang bagay. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa suspect at sa biktima ay tila blanko, parang hindi sila kailanman umiral sa mundong ito. Sa pananaw ng sikolohiya ng kriminal, sinabi niya sa sarili, kahit mabura ang pisikal na ebidensya, ang bakas ng pagbura ay laging naiiwan. Handa na sana siyang bumalik sa silid interogasyon upang ipagpatuloy ang pagtatanong, ngunit hinarangan siya ng kanyang nakatataas. Malamig nitong inihayag na inalis na sa kanya ang karapatang mag-imbestiga dahil sa kabiguang makahanap ng ebidensya. Dahil dito, tuluyang nawasak ang tiwala sa kanya. Nang pumasok ang bagong investigador bilang kapalit niya, biglang naging tahimik na parang rebulto si Sarah Kim. Hindi na siya nagsalita at iginiit pa na si Mugyong lamang ang dapat pahintulutang mag-interoga sa kanya. Dahil dito, bumalik si Mugyong sa silid. Bago nila ipagpatuloy ang kanilang labanan ng isipan, sandaling huminto si Mugyong upang makapag-usap sila ng mas mahinahon. Tila nagulat ngunit naengganyo si Sarah Kim sa kahilingang iyon. Alam niya ang pakiramdam na pinagdaraanan nito sapagkat para sa kanya, ang anumang pagiging simple ay parang pader na humahadlang sa kanyang pag-usad. Sa pagsasama ng simpatya at psychological tactic, ipinadama niya kay Mugyong na parabang siya ang nalilinlang. Sa halip na samantalahin ang kahinaan ng iba, pinili ni Sarah Kim na linlangin ang mga taong may malalim na kaalaman, hindi ang mahihina. Dahil ang mga taong iyon ay laging kampante sa sarili nilang karanasan, kaya hindi sila naniniwalang naloko sila. Direkta pa ang nagpapahiwatig siya sa ating pangunahing tauhan na oras na para isantabi ang emosyon at tutukan ang trabaho. Sinimulan ng pangunahing tauhan ang interogasyon sa pamamagitan ng masusing pagtatanong tungkol sa schedule niya noong gabing nangyari ang pagpatay. Tinatanong niya ang lahat, oras at lugar kung saan natagpuan ang bangkay sa imbornal. Ngunit napakakalkulado ng mga sagot ni Sarah Kim. Mula nang umalis siya sa party, dumiretso raw siya sa shopping mall. Alas 10 ng gabi, bumalik siya sa hotel at may dashcam na magpapatunay nito.
Dahil matagal na siyang naka-check-in at medyo pagod, mas maaga siyang bumalik sa kwarto kaysa karaniwan. Pagkarinig nito, napuri na lamang siya ni Mugyong bago umalis. Pagkalabas niya, bumulong siya sa kanyang tauhan na lubos na taliwas ang pahayag nito sa naunang sinabi ni President Choi Ju. Dahil malinaw na may nagsisinungaling, agad silang nagtungo sa Business Association kung saan nagho-host si President Choi Ju ng isang marangyang New Year's party. Dahil wala silang imbitasyon, napilitan si Mugyong na maghintay sa labas. Kakabalik lang ng kanyang tauhan na naghahanap ng impormasyon. Tama ang lahat ng sinabi ni Sarah Kim na nagpapatunay na si President Choi Ju ang nagsinungaling. Habang nagbubulungan sila, may biglang nakakilala sa opisyal. Lumabas na senador ang kanyang ama at kasalukuyang nasa party. Nakakita sila ng pagkakataon at pinayagang makapasok. Pagpasok pa lang niya sa bulwagan, agad na natanaw ng matalas na mata ni Mugyong ang figura ni President Choi Ju. Habang marahang bumababa ito sa hagdan, bigla silang nagkaharap. Bagamat nagulat sa hindi inaasahang pagdating niya, nanatili ang mapagmataas na anyo ng presidente at sinubukang lampasan siya. Hindi nagpahuli si Mugyong at agad inilatag ang mga detalyeng sinabi ni Sarah Kim, dahilan upang magbago ang ekspresyon nito. Agad silang lumipat sa isang pribadong silid upang makaiwas sa mga usisero. Doon, sumiklab ang mainit na pagtatalo habang masinsinang tinatanong ni Mugyong kung bakit siya nagsinungaling at anong motibo ang nagtulak sa kanyang protektahan si Sarah Kim ng ganoon na lang. Sa pagkarinig sa pangalang iyon, naggalit si Choi Ju at isinigaw na ang pangunahing tauhan ang nagsimula ng lahat ng kaguluhan. Bago raw ito dumating, hindi man lang niya alam na nahulog na siya sa isang sopistikadong panloloko. Sa katotohanan, wala siyang balak protektahan si Sarah Kim. Sinisikap lamang niyang iligtas ang kanyang shopping mall. Nang makita niya sa CCTV ang sandaling hinihila ni Sarah Kim ang maletang may lamang bangkay, lihim niyang ipinapalit ang buong security system at ipinabura ang lahat ng kaugnay na video. Nang mapagtantong nabisto na siya, malamig na inilabas ni Mugyong ang kanyang teleponong may nakarecord. Nagulat si Choi Ju sa katusuhan ng batang investigador. Ngunit hindi rin siya basta-basta dahil naghanda rin siya ng katulad na recording bilang panimbang at proteksyon para sa kanilang dalawa. Walang pag-aatubili, sabay nilang inihulog ang mga telepono sa isang garapon ng tubig bilang tahimik at kalkuladong tanda ng pagtitiwala. Nagsimulang magbuka si President Choi tungkol sa kung paano siya tinarget ni Sarah Kim mula pa sa unang araw sa pamamagitan ng isang maingat na plano. Isang beses, pumunta si Sarah Kim mag-isa sa opisina ng SW na may ambisyosong planong magbukas ng tindahan. Kahit nalinlang siya ng peking pangalan ni Manager Director Hong Mi, matiisin pa rin siyang naghintay. Natutok siya sa pagbabasa ng aklat na isinulat ni Choi hanggang sa hindi niya namalayang dumilim na. Matapos magtanong-tanong, napagtanto niyang masyado siyang nagmadali at hindi niya kayang mag-isa. Naalala niya ang tulong ng kanyang nobyong si Jaeon. Sa kabila ng matinding pagtutol nito, pinilit pa rin niya itong gumanap bilang manliligaw upang akitin si President Choi. Ang kabataan nito ang naging dahilan upang hangarin siya ng presidente. Mula noon, naunawaan ni Sarah Kim ang matinding paranoia ni Choi Ju. Lagi itong nag-iwan ng recording phone tuwing aalis sa pwesto upang subukin ang katapatan ng mga tauhan. Sa pagpunta sa Bodwar store, maingat na isinadula ni Sarah Kim ang isang perpektong eksena kasama ang mga staff upang makapasa sa mabagsik na pagsubok na iyon. Nang dumating si Director Hong Mi mula Sangwon, gumanti si Sarah Kim sa pamamagitan ng pagpapaghintay dito hanggang hating gabi upang maranasan ang kawalang galang. Kahit na natiling mayabang at iginiit ang pag-appraise ng kumpanya, tahasang tumanggi si Sarah Kim na lalong nagpasidhi sa pagnanais ni President Choi na makipag-partner at mag-alok ng mas maraming benepisyo. Sa tahimik na bar, mag-isa at magulo ang isip ni Sarah Kim. Dumating si President Choi at nagkaroon sila ng malalim na pag-uusap. Kapwa nila nauunawaan na pareho silang paranoid at hirap magtiwala. Nagpasya si Sarah Kim na ilantad ang kanyang saloobin. Alam niyang mas madaling maantig ang simpatya ng iba kapag ipinapakita ang mga sugat at lihim na sakit. Unti-unting bumaba ang depensa ni Choi Ju at nagsimulang magbahagi ng mga tagumpay at kabiguan ng kanyang nakaraan. Sinamantala ni Sarah Kim ang emosyonal na sandali at nagbitaw ng isang mapanganib na tanong. Nagkunwari siyang nagtataka kung bakit tuwing mag-aalok ng 10% discount ang SW, agad namang mag-aalok ng 9% ang kakompetensya. Isang patibong lamang tungkol sa pagkakaroon ng insider ang naging dahilan upang agad masibak si Director Hong Mi. Nang marinig ang biglaang pagpapatalsik, nagulat pa si Sarah Kim sa malamig at walang awang desisyon ni Choi Ju. Lalong tumindi ang kanyang determinasyon. Kailangan niyang mabawi ang lahat ng nawala mula sa mga taong walang puso. Sa susunod na talakayan tungkol sa partnership, habang ginagamit ni Sarah Kim ang pressure ng oras upang pilitin si President Choi na magpasya agad, biglang pumasok ang isang assistant at nagulat ng kaguluhang may kinalaman sa kanyang pangalan. Nagulat si Choi Ju at nagtanong tungkol sa nabasag na mahalagang opal na florera sa waiting room. Dahil may ibang may sala, hindi siya nag-atubiling maliitin ang taong iyon at sinabing nahuli na ng security ang salarin at malapit ng isuko sa pulisya. Nang marinig ito, biglang natigilan si Sarah Kim sa matinding takot. Sobrang nag-alala siya kaya nawalan siya ng kontrol at malakas na hinila ang kamay ni Choi Ju. Sinubukan niyang gumamit ng peking kontrata sa pagpaparehistro para kumbinsihin itong huwag tumawag ng pulis. Alam niya na kapag nakialam ang pulisya, tuluyang masisira ang perpektong palabas niya at mabubunyag ang tunay niyang pagkatao. Habang nasasaksihan ang pagkatarantang iyon, hindi pa agad napagtanto ni Choi Ju ang lahat. Nang ma-realize niyang nalinlang siya, sa kanya naunawaan na matagal na pala siyang pinaikot-ikot na parang baka. Hindi niya napigilang hangaan ang napakahusay na kakayahan sa panlilinlang ng babaeng nasa harapan niya. Ibinunyag pa niya na sa nakaraang product party, nasilayan niya ang isang impostor na si Sarah Kim na eksaktong pareho ang suot at itsura, paikot-ikot sa lugar.
Pinaghinalaan niyang ang dobleng iyon ang nagpaalis sa totoong Sarah Kim. Ngunit agad siyang pinutol ni Mugyong at iginiit na buhay pa si Sarah Kim. Nang maunawaan ang buhol ng problema, dali-dali siyang umalis ng silid at kinumpirma sa kanyang tauhan na ang babaeng namatay sa imburnal ang impostor. Si President Choi lamang ang saksi na nakakita sa kanilang dalawa na magkasamang nakatayo. Kaagad ipinadala ang forensic team sa pinangyarihan upang halughugin ang bawat siwang. Natuklasan nilang propesyonal na pinutol ang buong sistema ng mga kable ng kamera at may malinaw na bakas ng dugo sa labas. Kasabay nito, natagpuan ng investigasyon ang kamiseta ng biktima na eksaktong tumutugma sa suot ni Sarah Kim noong araw na yon. Sigurado ang tauhan na sapat ng patunay ang pagkumpirma sa pagbili ng kamiseta upang maresolba ang kaso. Ngunit mariing tumutol si Mugyong dahil hindi siya naniniwalang ang isang taong kasing metikuloso ni Sarah Kim ay magpapabaya sa ganitong halatang bakas. Nagpunta silang dalawa sa tindahan ng damit at agad itong nakilala ng may-ari bilang eksklusibo niyang produkto. Higit sa lahat, suki ang bumili, si Sarah Kim, at dalawa ang binili niyang magkapareho. Dahil maraming customer ang nagsusukat ng damit, walang mga kamera roon. Gayunpaman, dahil sa likas niyang talas, ibinaling ni Mugyong ang pansin sa mga aspile ng mga bagong kamiseta at kinolekta ang lahat ng aspile sa tindahan para sa DNA testing. Nang lumabas ang resulta na may 99% na tugma, nakahinda ng maluwag ang buong opisina, iniisip na nakahanap na sila ng matibay na ebidensya. Ngunit biglang inihayag ni Mugyong ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang DNA sample ay hindi kay Sarah Kim kundi sa biktima sa imburnal. Habang nakatayo sa gitna ng mga mukhang naguguluhan, biglang naalala ni Investigator Mugyong ang mapanghamong salita ng suspect na ang mga taong may malalim na kaalaman ang pinakamadaling malinlang. Napagtanto niyang maaaring mula pa sa simula ay pinili na siya ni Sarah Kim bilang piyesa sa laro ng pagpapalit katawan. Nang dumating ang nakatataas upang alamin ang progreso, litong-lito ang mga miyembro ng investigasyon. Halos hindi magamit ang karamihan sa ebidensya. Hindi pa naipatutupad ang arrest warrant. Humarap si Mugyong at ipinaliwanag sa kanyang boss na sa listahan ng mga mamimili ng boudoir ay may nakatalagang piskal. Inasahan ni Sarah Kim na tatanggihan ang arrest warrant kaya sinadya niyang mahuli. Sa pagpapatuloy ng interogasyon, kaswal pa ring umiinom ng kape si Sarah Kim. Pinuri pa niya ang kape roon, sinabing masarap ito, parang hindi siya ang inaaresto. Diretsong tinanong ni Mugyong kung sinadya ba niyang magpahuli para makalaya, tama ba? Hindi siya nagpasilaw sa psychological trap. Mariin pa rin niyang iginiit na inosente siya. Tapat na ibinahagi ni Mugyong ang progreso ng kaso, hindi tugma ang kanyang fingerprints sa pinangyarihan. Kahit alam niyang nagpapanggap siya bilang si Sarah Kim, wala siyang paraan upang patunayan yon. Patuloy na ginampanan ni Sarah Kim ang papel ng inosenteng biktima. Ako ang biktimang hindi makatarungang pinaratangan. Saan ko ngayon kukunin ang kabayaran sa mga nawala sa akin? Nang banggitin ang biktima, diretso siyang tinitigan ni Mugyong. Mukhang malapit siya sa biktima, ngunit bakit umaasta siyang hindi niya ito kilala? Bago nito, pumunta si Mugyong sa pabrikang gumagawa ng peking bag upang magsiyasat. Kumikinang sa linis ang lahat ng gamit. Walang ni isang fingerprint ang makita. Habang sinusuri ang mga bahay sa paligid, nakasalubong niya ang isang matandang naglilipat ng mga gamit. Sa pagtatanong, nalaman niyang na-deport na ang mga iligal na naninirahan doon. Napansin niya ang mga kalyo sa kamay ng matanda. Isa pala itong sastre, at dahil matagal nang humahawak ng kutsilyo sa pagputol ng balat, nagkaroon siya ng ganoong mga kalyo. Agad iniugnay ni Mugyong ang mga kalyo ng biktima sa isang sastre, na nagpapatunay na nagtrabaho ito sa pabrika ng handbag. Dahil na-deport na ang mga saksi, wala nang maaaring pagtanungan para sa cross-reference. Bahagyang kumibot ang mukha ni Sarah Kim, ngunit mariin pa rin niyang itinanggi ang lahat. Habang iginiit ng botik na ang biktima ay si Sarah Kim, nagtanong si Mugyong, ang biktima ba ang nagpapanggap na si Sarah Kim, o ikaw ang nagpapanggap bilang biktima? Kinumpirma pa ito ni Chairman Choi Gyu. Kung pinatay ng impostor si Sarah Kim, sino ka ngayon? Napatawa si Sarah Kim sa tanong, ngunit nang pilitin siyang patunayan na siya nga si Sarah Kim, bigla siyang natahimik. Sa totoo lang, walang tunay na Sarah Kim, kaya hindi mahalaga kung sino si Sarah Kim. Umiling na lamang siya at nagbigay ng hungkag na pagtanggi, ngunit hindi iyon pinansin ni Mugyong. Patuloy niya itong ginigipit. Alam ng biktima na isa kang taong walang pagkakakilanlan, at mula pa sa simula ay plano kanyang alisin. Ngunit nabaligtad mo ang plano. Ang layunin mo ay mabuhay bilang si Sarah Kim. Kahit walang matibay na ebidensya, determinado si Mugyong na paaminin siya. Inihayag niyang sa balita ng alas 6 mamayang gabi ay iulat ang boudoir scam. Kumpiyansa pa rin si Sarah Kim na walang maglalakas loob na umamin bilang biktima ng panlolokong ito. Agad na ibinagsak ni Mugyong ang matibay na ebidensya sa mesa. Si Yoyon, ang dating manager ng boudoir, ay nag-iwan ng isang kwaderno na naglalaman ng mga pangalan ng inyong mga kliyente at ng mga lihim na hindi maaaring ilantad. Kapag nabunyag ang kasong ito, lalabas ang lahat ng sikreto at iwan ka ng lahat. Diretsong tinumbok ni Mugyong ang sikolohiya ni Sarah Kim. Ang katotohanan ay laging malupit, wawasakin nito ang bawat ilusyon at patitinagin si Sarah Kim. Balak niyang pabagsakin ang minamahal nitong tindahang boudoir. Ang paghawak sa boudoir ay parang paghawak sa mismong puso niya. Sa sobrang galit, muntik na niyang sugurin si Mugyong at pagpira-pirasuhin ito. Bago umalis, nag-iwan ito ng isang mabigat na kaisipan. Sana'y naging totoo ang boudoir kung totoo si Sarah Kim. Ngunit dahil isa kang huwad, kasinungalingan ang lahat ng pag-aari mo. Sa kanyang selda, narinig ni Sarah Kim ang balita tungkol sa iskandalo ng boudoir. Puno ng galit at paninisi ang mga dating kliyente laban sa kanya. Tumulusok sa kanyang puso ang bawat salita. Ano man ang gawin niya, isa lamang siyang peking kapalit. Dumagsa ang mga isipin na parang alon na lumulunod sa kanya. Unti-unti siyang nilamon ng desperasyon. Nang tila susuko na siya sa lahat, paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Mugyong.
Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, nakakita siya ng munting liwanag. Upang mailigtas ang minamahal niyang anak na Budwar, nagpasya siyang ibunyag ang buong katotohanan. Muling naupo sa silid investigasyon at nagsimulang mabunyag ang mga sikreto. Noong unang beses na pumunta si Sarah Kim sa pabrika ng bag, nag-aatubiling sinabi ng mga empleyado na nasa biyahe ang manager. Ngunit hindi siya nalinlang. Alam na niyang gumagawa ng peke ang lugar na iyon at ang manager ay naisumbong na at nakulong na. Isang mamahaling handbag sa sulok ang nakaagaw ng pansin niya. Naisip niya kung sino ang lumikha ng napakagandang obra. Isang dalagitang nagngangalang Mi Jong ang umaming siya ang gumawa nito. Inalok ni Sarah Kim si Mi Jong na makipagtulungan sa kanya. Dinala siya ni Mi Jong sa palengke at ipinakita kung paano makilala ang tunay na balat sa peke. Hinamon sila ng may-ari ng tindahan na tukuyin kung alin sa 2 piraso ng balat ang tunay at nangakong magbibigay ng diskwento kapag tama sila. Bilang profesional, agad natukoy ni Mi Jong ang tunay. Ngunit itinanggi ito ng tusong may-ari. Hindi na nagsalita si Sarah Kim. Agad niyang sinunog ang balat na sinasabing tunay ng may-ari upang patunayang mali ito. Nang magkasama silang naupo, tinanong ni Mi Jong kung paano niya nalaman na peke yon. Ipinaliwanag niyang wala siyang ganoong kakayahan. Marunong lang siyang bumasa ng tao. Kinagabihang iyon, walang pagod na gumawa si Mi Jong ng isang pambihirang bag, isang obra maestrang minsan lang magagawa sa buhay. Nang ito'y ipakita, pati si Sarah Kim ay natigilan sa sobrang ganda. Pagkatapos, opisyal nang naging may-ari si Sarah Kim ng pabrika ng bag, at iyon ang unang araw ng pagkakatatag ng Budwar. Sa panahong iyon, tila matalik na magkaibigan na sina Sarah Kim at Mi Jong. Hindi mayabang si Mi Jong at inaamin lamang niyang may talento siya sa paggawa ng peking halos hindi maiba sa tunay. Pinalakas ni Sarah Kim ang loob ni Mi Jong sa pagsasabing, kung hindi mo ito maiba sa tunay, matatawag pa ba itong peke? Binago ng pangungusap na iyon ang pananaw ni Mi Jong. Nakiusap si Mi Jong na cash ang ibayad sa kanya dahil wala siyang papeles ng pagkakakilanlan at bank account. Naunawaan siya ni Sarah Kim at inamin na hindi rin sila nagkakalayo ng kalagayan. Mula noon, nagsimula ang pabrika sa paggawa ng mga peking handbag. Kalaunan, bumili si Sarah Kim ng bagong telepono at tinuruan si Mi Jong tungkol sa mundo nang hindi na kailangang pumasok sa paaralan. Isang araw, sa oras ng pahinga, aksidenteng nakita ni Mi Jong ang pitakang naiwan ni Sarah Kim sa pabrika. Kinuha niya ito at kunwaring ibinulsa. Nag-ayos siya ng sarili at ginamit ang card ni Sarah Kim upang mamili kung saan-saan na parang tunay na mayamang babae. Samantala, nakatanggap si Sarah Kim ng mga tawag mula sa mga tindahan tungkol sa paggamit ng kanyang card. Tumagal ng mahigit 6 na buwan ang pagpapanggap ng walang nakakaalam. Kaunti lamang ang nakaalam ng tunay na mukha ni Sarah Kim. Naisip ni Mi Jong na maaaring hindi napapansin ng iba, ngunit tiyak na napapansin iyon ni Sarah Kim. Ipinaliwanag ni Sarah na dahil sa labis na tiwala niya sa taong iyon, nabulag siya. Bagamat walang tunay na sinseridad sa kanilang relasyon, sobra ang tiwala nila sa isa't isa. Sa isang gabing walang buwan at bituin, kinorner at binugbog si Sarah Kim ng mga goons na inupahan ng isang maniningil ng utang. Sa kanyang masikip na silid, niloloko ni Mi Jong ang sarili. Malaki na ang ipinagbago ni Mi Jong. Paulit-ulit niyang binubulong ang mga salitang madalas sabihin ni Sarah Kim, kung hindi mo maiba sa tunay, peke pa ba ito? Nang marinig niya ang pagkatok ni Sarah Kim sa pinto, agad niyang itinago ang mga mamahaling gamit at nagsuot ng lumang kamiseta upang salubungin ito. Pasapasa ang mukha ni Sarah Kim dahil ipinahampas siya ng maniningil ng utang. Habang nilalagyan ni Mi Jong ng gamot ang kanyang sugat, napansin ni Sarah ang hikaw ni Mi Jong. Doon niya napansing lalo itong nagiging kamukha niya. Hindi na nag-isip ng malalim si Sarah at ibinigay pa niya kay Mi Jong ang sarili niyang handbag. Kinabukasan, nang magpunta si Mi Jong sa pamimili bilang si Sarah Kim, nahuli siya ng seguridad dahil sa panlilinlang ng identidad. Mabuti na lamang at agad siyang pinalaya dahil si Sarah Kim ang may-ari ng card at ayaw nitong magsampa ng kaso. Nang makakita si Mi Jong ng patalasta sa bus tungkol sa produktong siya ang lumikha, nagpasya siyang pumunta sa Budwar upang tingnan ang kanyang obra. Nang malaman niyang umaabot sa 50 milyong won ang halaga ng peking bag na iyon at marinig ang mga papuri ng mga tauhan na tinatawag itong obra maestra, lalong nagmingas ang ambisyon sa kanyang mukha. Pag-uwi niya, nadatnan niyang naroon na si Sarah Kim. Hindi siya nag-aalala o natatakot na malaman ni Sarah Kim ang sikreto niya. Kasual na sinisi ni Mi Jong si Sarah Kim sa pakikialam sa mga gamit niya. Nakatayo si Sarah Kim sa sulok, nakaikis ang mga braso, at tinitigan si Mi Jong ng mapanghusga. Nagpapanggap kang ibang tao, pero hindi mo man lang sinusubukang magmukhang siya. May mga chismis na isa akong bastos na bagong yaman. Isang tulad mo, gusto pa akong gayahin. Nasaktan si Mi Jong sa mga salitang iyon pero wala siyang naisagot. Sa huli, ibinaba ni Sarah Kim ang hatol na parang kamatayan. Tanggal ka na sa trabaho, iimpake mo ang mga gamit mo at umalis ka na dito. Para makaganti, ipinagpatuloy ni Mi Jong ang pag-angkin sa pangalan ni Sarah Kim. Gumawa siya ng mga paraan para maihiwalay si Sarah Kim sa lahat at nagbigay siya ng anonymous na report tungkol sa mga illegal na residente sa pabrika para ma-deport ang mga ito. Binura niya ang lahat ng bakas at fingerprint ni Sarah Kim sa pabrika. Dumalo si Mi Jong sa mga marangyang party gamit ang pangalang Sarah Kim at unti-unting naging perpektong Sarah Kim. Matapos ikwento ang lahat, inamin ng babae ang pagpatay. Nakahinga ng maluwag ang buong silid, iniisip na doon na magtatapos ang kaso. Pero ang nakakatawa, ang taong iyon ay ang peking Sarah Kim lamang. Sinabi niyang ang tunay niyang pangalan ay Mi Jong. Natahimik ang buong istasyon ng pulisya. Parang nahilo ang lahat na parabang nadala sila sa isang larong chess na hindi nila alam na nilalaro pala nila.
Kalmadong ibinunyag ni Sarah Kim ang buong paraan ng krimen. Para malinlang ang mga investigador, sinira niya ang mukha ng biktima at itinapon ito sa imburnal upang mapagpalit ang kanilang pagkakakilanlan. Isa lang ang motibo, gusto niyang mabuhay sa pangalang Sarah Kim habang buhay. Matapos ilahad ang lahat, bigla siyang taimtim na umamin at tinanggap ang anumang parusa. Hindi maintindihan ni Mugyong kung bakit siya nabaliw ng ganoon para lang protektahan ang boudoir. Sumiklab ang galit niya at sinigawan siya ng harap-harapan. Nakita na ng lahat ng saksi si Mi Jong. Kung talagang gusto mong maging si Mi Jong, ang una mong dapat ginawa ay wasakin mo ang sarili mong mukha. Malamig at matalim ang mga salita niya, pero hindi na tinag si Sarah Kim. Walang laman at nakakakilabot ang mga mata niya. May mga tao sa mundong ito na mas pipiliing mamatay kaysa magpatuloy na mabuhay. At si Sarah Kim ay tila ganoon nga. Doon napagtanto ni Mugyong ang katotohanan. Inayos na ni Sarah Kim ang lahat bago pa man siya sumuko. Bago siya pumasok sa interrogation room, tinawagan niya ang manager ng boudoir. Inanunsyo niyang patay na si Sarah Kim at mula ngayon, sinak na ang mamamahala sa Thanks, isang hakbang na sapat ang talino para iligtas ang boudoir mula sa tuluyang pagbagsak. Naniniwala si Sarah Kim na hindi mapapatunayan ni Mugyong ang tunay niyang identidad, kaya lalo siyang naging kumpiyansa. Ngunit agad niya itong pinabulaanan dahil nagkaroon siya noon ng kidney transplant at mabuti na lang at may nakaimbak pang tissue samples ang ospital. Sa oras na lumabas ang resulta ng pagsusuri, matatanggal ang lahat ng maskara. Habang hinihintay ang resulta, ito na ang huling interogasyon. Ikaw o ako ang mananalo? Nang maramdaman niyang nagbabago ang takbo ng laro, sinubukan ni Sarah Kim na magpatagal ng oras. Sinabi niyang hindi pa niya ibinubunyag ang buong detalye ng pagpatay at pagtatapon ng bangkay. Kung kinakailangan, sasabihin niya ang lahat kaya hindi na kailangang maghukay pa ng mas malalim. Pero hindi na tinag si Mugyong dahil halos hawak na niya ang buong katotohanan. Ang hinihintay na lang niya ay ang ebidensyang magtatapos sa larong ito. Sa halip na hintayin ang pag-amin ni Sarah Kim, dahan-dahan niyang isinalaysay ang buong pangyayari na parang nandoon siya mismo. Ang araw ng paglulunsad ng bagong koleksyon ng boudoir ang araw na nagsimulang gumuho ang lahat. Sa party, kung saan halos lahat ay galit kay Sarah Kim, nakilala niya si Dong Eugene. Nagpalitan sila ng ilang salitang parang maliit na usapan lang, pero iyon ang unang sindi ng apoy. Dumating si Choi Gu na may kasamang iba, hindi mag-isa gaya ng sinabi niya. Itinago niya yon kay Mugyong dahil alam niya ang relasyon ni Sarah Kim at Jiwan. Nang sabihin ni Sarah Kim kay Eugene na ibabalik niya agad ang investment capital, malamig siyang sinabihan na umalis. Sa sandaling iyon, hinila siya ng isang kaibigan upang ipakilala sa isang kakilala. At sa kabalintunaan, iyon ay si Jiwan. Tinanong niya kung bakit siya niloko. Dahil sa kanya, muntik na siyang makapatay at napilitan pang matulog sa isang babaeng mas matanda pa sa sarili niyang ina. Hindi umatras si Sarah Kim. Tinanong niya ito pabalik. Kung hindi ako mayamang babae, titingnan mo ba ako? Kung hindi ka gold digger, kailangan pa ba kitang lokohin? Bawat salita ay tumama sa kanyang pride, kaya wala siyang naisagot. At iyon din ang sandaling nagsimulang malaglag ang lahat ng maskara. Mabilis na hinawakan ni Jiwan ang kamay ni Sarah Kim, nagmamakaawang tumigil siya, kung hindi ay magsisisi siya. Malamig na sumagot si Sarah Kim, kung marunong akong magsisi, hindi ko sana ito sinimulan. Matatag siyang lumayo at tinalikuran siya. Pagpasok pa lang niya sa loob, nabangga niya ang presidente. Alam na ng babaeng iyon ang lahat tungkol sa relasyon ni Sarah Kim at ng kanyang munting anak na si Choi. Mabilis na nagpaliwanag si Sarah Kim na ilang beses lang niyang nakilala si Jiwan para magtanong tungkol sa kanya at wala silang relasyon. Yumuko siya bilang taos-pusong paghingi ng tawad. Ngunit pinaalalahanan lamang siya ng presidente na hindi siya ang dapat humingi ng tawad dahil hindi siya ang pinagtaksilan kundi si Sarah Kim. Bago pa niya maunawaan ang ibig sabihin, matapang na pumasok si Jiwan at tumabi sa presidente. Sa isang iglap, nabaliktad ang lahat. Ipinahayag nito na kailangang pagbayaran ni Sarah Kim ang pagtatanim ng tao sa kanyang koponan. Isang kontrata ang inilabas na may 30% komisyon at ang tanging kondisyon ay ilibing ang lahat habang buhay. Dahan-dahang sinuri iyon ni Mugyong. Para sa kanya, ang pagkawala ng shopping mall ay hindi ang pinakamasakit. Ang hindi mo matanggap ay ang aminin na natalo ka. Nanatiling nakaupo si Sarah Kim, nagpapanggap na wala siyang alam at hindi niya naintindihan. Para bang ang bawat paratang ay isa lamang kwento na walang kinalaman sa kanya. Agad na ipinakita ni Mugyong ang surveillance video. Sa screen, makikitang may dalawang estrangherong winawasak ang boudoir at nag-spray ng pulang pintura sa puting niebe, parang isang hayagang deklarasyon ng digmaan. Inakala niya na imposibleng hindi alam ni Sarah Kim kung sino ang may gawa nito, ngunit napakarami kasi ng kanyang mga kaaway. Noong araw na yun sa party, sa wakas ay nagkaharap sila ni Mugyong. May pang-uuyam siyang ngiti habang kinukutya ito, dahilan upang manginig sa galit si Sarah Kim, at agad naman niyang hinila si Mugyong palayo sa karamihan. Sa loob ng bodega, dumampot si Sarah Kim ng isang sandata at sumugod, paulit-ulit na sinaksak ito. Sa gitna ng kanilang pag-agawan, itinulak niya si Mugyong sa sulok ng mesa, kaya malakas itong napukpok ang ulo. Ngunit hindi pa ito tuluyang nawawalan ng malay, kaya nagbigay si Sarah Kim ng huling nakamamatay na hampas. Yelong-yelo ang kanyang mga mata habang patuloy niyang ibinabagsak ang florera hanggang sa tuluyang tumahimik ang paligid. Sa sandaling iyon, hindi lamang si Mugyong ang gustong mamatay siya, nais din niyang mawala ito. Pagkatapos, isiniksik ni Sarah Kim ang bangkay sa isang kahon at mahinahong inayos ang sarili na parabang walang nangyari. Napagpasyahan ni Mugyong na hindi niya yon magagawa ng mag-isa at ang paunahing kasabwat ay si Choi Gu, isang taong may sapat na kapangyarihan upang burahin ang lahat ng bakas. Tinanggap ni Sarah Kim ang kasunduan sa kondisyong maiayos niya ng maayos ang lahat. Inalis ang katawan ni Mi Jong mula sa pinangyarihan at lihim na dinala ni Sarah Kim sa sarili niyang shopping mall. Itinulak niya ang bangkay sa lugar ng tapunan ng basura at tinakpan ng iba pang mga supot upang maitago ito.
Akala niya ay perpekto na ang lahat, ngunit humihina pa ng bahagya si Mi-jong noon at sinubukang gumapang sa maruming imburnal upang makaligtas. Subalit, hindi siya sinuwerte. Nang matagpuan siya, wala na siyang buhay. Sa sandaling inakala ni Mugyong na nasa kanya na ang tagumpay, tumunog ang telepono mula sa Major Crimes Unit ni Hujun at biglang nabaliwala ang lahat. Nawawala ang garapon ng mga tissue sample para sa pagsusuri. Wala nang ebidensyang magpapatunay sa pagkakakilanlan niya. Bahagyang umangat ang sulok ng labi ni Sarah Kim sa ginhawa dahil naniniwala siyang siya ang nanalo sa larong ito. Napatigil si Mugyong, hindi makapaniwala na sa huling sandali pa bumagsak ang lahat. At doon nagsimulang magkwento si Sarah Kim. Nang hilahin niya si Mi-jong papunta sa bodega, nagkaroon sila ng marahas na pagtatalo. Hindi inaasahan, bumunot ng sandata si Mi-jong na ikinabigla niya. Sinabi ni Mi-jong na matagal na niyang inihanda ang lahat para sa araw na iyon, mula sa pagbura ng mga fingerprint sa pabrika hanggang sa pag-ayos ng pagpapadeport sa illegal na grupo. Bukod pa rito, karamihan sa mga tao roon ay hindi alam na siya si Sarah Kim, kaya kung bigla siyang mawala, walang maghahanap sa kanya. Tumugon si Sarah Kim na ang peke ay mananatiling peke. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpasiklab sa kabaliwan ni Mi-jong, dahilan upang sumugod ito at magwagayway ng sandata ng walang pakundangan. Halos eksaktong nangyari ang lahat ayon sa hinala ni Mugyong. May isang bagay lamang ang naiba. Iginiit ni Sarah Kim na hindi niya kailanman ginustong patayin si Mi-jong. Para sa kanya, aksidente lamang iyon na tuluyang nawala sa kontrol. Kung noon lang sana ay yumuko si Mi-jong at humingi ng tawad, marahil hindi hahantong sa ganito ang lahat. Si Sarah Kim, na duguan ng mga kamay, ay tumakbo palabas upang humingi ng tulong. Ngunit nang tawagin siya ng lalaking iyon sa ibang pangalan, agad nagbago ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa bodega upang ibigay ang mga huling suntok upang tuluyang maglaho si Mi-jong. Sa harap ni Mugyong, nag-alok siya ng huling pustahan, aminin niya ang lahat bilang si Mi-jong. Ngunit kung pipilitin pa rin siyang kilalanin bilang si Sarah Kim, magkunwari na lamang itong wala siyang narinig ni isang salita ng pag-amin. Muling napunta sa wala ang investigasyon. Naiwan si Mugyong sa pagitan ng dalawang pangalan at dalawang katotohanan. Palalayain ba niya siya bilang inosenteng si Sarah Kim o ikukulong bilang si Mi-jong? Sa huli, nagpasya siyang arestuhin ang salarin sa pangalang Mi-jong. Sa paglilitis, nahatulan siya ng 10 taong pagkakakulong dahil sa krimeng pag-abandona sa isang biktima na nasa panganib ang buhay. Samantala, ginawaran at na-promote si Mugyong dahil sa pagsasara ng isang kasong tila wala ng solusyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, naroon pa rin ang pakiramdam na kalahati lamang ng laro ang kanyang napanalunan. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Mugyong sa bilangguan upang makipagkita kay Sarah Kim. Ikinuwento niya ang mga nangyari matapos siyang maipasok doon. Isinagawa ang libing ni Sarah Kim, ngunit ni isang tao ay walang dumalo. Sa spirit tablet, nakasulat lamang ang yumaong babaeng hindi nakilala. Samantala, patuloy na lumalago ang tatak na boudoir, ang brand na isinugal niya ang lahat upang protektahan, na para bang walang naganap na iskandalo. Tinanong ni Mugyong kung ano ang pakiramdam ng malinlang ang buong mundo. Kalmado lamang na sumagot si Sarah Kim, na promote ka. Patuloy na tumatakbo ang boudoir gaya ng gusto ko. At natupad din ang hiling ni Mi-jong na maging si Sarah Kim. Kung walang biktima, matatawag ba itong panlilinlang? Bago umalis, lumingon si Mugyong at nagtanong ng huling beses. Ano ang tunay mong pangalan? Isang simpleng tanong, ngunit nabalot ng katahimikan ang silid. Hindi sumagot si Sarah Kim. Marahil, sa simula pa lamang, hindi na siya kailanman nabibilang sa anumang pangalan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.